Noong una, napansin lang iyon ni Liza dahil sa asukal. Hindi naman dahil madalas siyang magbilang ng kung ano-ano sa kusina, hindi siya ganoong klaseng babae. Sabi niya sa sarili tuwing may pagkakataong naiisip niyang tila unti-unti na siyang nagiging katulad ng ina niyang kayang hulihin sa tunog pa lang ng sandok kung gaano karaming bigas ang isinasaing ng kapitbahay. Pero sa bahay nilang may 2 kwarto sa isang masikip na eskinita sa Pasig, ang asukal ay hindi basta asukal. Bahagi iyon ng schedule, ng pagtitipid, ng mga maliliit na pagkakasundo na hindi na kailangang pag-usapan araw-araw. 1 kilo tuwing sweldo niya sa ika-15, isa pa kung may natira sa katapusan. Hindi iinom ng matamis na kape si Jerry sa umaga kung sakto lang ang budget. Magpapanggap itong ayos lang kahit alam niyang sumisikip ang noo nito sa unang higop. Kaya nang mapansin niyang 3 araw pa lang mula nang mamalengke siya ay kalahati na agad ang bawas sa garapon. Hindi niya agad pinagtakhan. Inisip muna niyang baka napadami lang ang gawa niyang minatamis na saba noong linggo para kina Ate Nena sa kabilang bahay. Pero nang magtimpla siya ng kape kinaumagahan at makita niyang may manipis na puting baka sa mesa, parang may nagmamadaling sumandok ng madilim pa, saka siya tumigil ng bahagya. Tahimik ang bahay noon. Ang anak nilang si Nico ay tulog pa, nakatagilid, isang paa nakalawit sa banig. Sa labas ay may maagang nagwawalis, iyong tunog ng tuyong dahon sa semento na tila may sariling oras sa bawat compound. Tumingin siya sa pinto, nakasara, tumingin siya sa relo. 5:30. Maaga siyang gigising kung may exam ang mga estudyante niya sa private tutorial center sa Ortigas, pero hindi kasing aga ng mga araw na may gustong itago ang isang tao. Hindi niya alam kung bakit iyon ang pumasok sa isip niya. Baka dahil sanay siya sa maliliit na galaw ni Jerry bago ito magsinungaling. Hindi naman ito magaling magsinungaling. Ang totoo, kung tutuusin, mabait ang asawa niya sa paraang nagmumukhang maaasahan sa ibang tao. Marami lang talagang kaya nitong sabihin sa paraang hindi tahasang kasinungalingan pero hindi rin buong totoo. Nag-abono lang ako sa site, hindi pa nagbabayad si kuya sa materyales, may bawas ang kontrata ngayon. Mga pangungusap na may anyo ng paliwanag, pero laging may naiiwang butas na siya na lang ang kusang nagtatapal. Dahil kung hindi niya tatapalan, sino? Hindi pa niya iniisip noon ang nabaong utang o ang mga mensaheng hindi pa niya nababasa o ang mga perang matagal na niyang itinatabi sa ilalim ng lumang damit pambinyag ni Nico sa plastic container na kunyari ay puro resibo. Ang iniisip lang niya ay bakit, sa isang bahay na halos kabisado na nila ang galaw ng isa't isa, may mga bakas pa ring parang galing sa ibang buhay. Pagsapit ng 6:00, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng susi. Pumasok si Jerry na may amoy ng sigarilyo at malamig na hangin mula sa kalsada. Hindi naman ito naninigarilyo sa bahay dahil sabi ni Nico masakit sa ilong, pero kung minsan may naaamoy siya rito pag uwi, iyong tipong hindi sariling yosi kundi usok ng mga kasamang tambay sa kanto, o sa tricycle stand, o kung saan mang lugar ito humihinto para magpalipas ng oras bago umuwi. May hawak itong pandesal na nakapulupot sa manipis na papel. Maaga ka, sabi ni Liza, hindi nagtatanong. Parang naglalatag lang ng simpleng obserbasyon sa lamesa. Nagising ako ng maaga, sabi ni Jerry, saka inilapag ang pandesal. Naisip ko lang bumili, tumango si Liza. Tinimplahan niya ito ng kape at hindi niya dinagdagan ng asukal. Nang mapansin ni Jerry, hindi ito nagsalita, hinigop lang ang mapait na kape na para bang wala itong napansin, pero kita niya ang banayad na pag-igting ng panga nito. Sa ganoong maliliit na sandali nagkakaroon ng hugis ang mga bagay na ayaw pang pangalanan. Hindi siya nagtanong kung saan galing ang puting bakas sa mesa. Hindi rin niya binanggit ang oras. May mga umaga kasing mas mainam na hayaang matuyo muna ang hinala bago hipuin, para malaman mo kung totoong mantsa nga ba iyon o anino lang ng sarili mong pagod. Mula nang magwalo si Nico, sila ni Jerry ay parang mas naging maingat sa isa't isa, hindi dahil sa lumalim ang pag-intindi nila, kundi dahil sa pagkapagod. Pareho silang kumakayod, pero magkaiba ang paraan. Siya, nakaayos ang pagod sa mga kwaderno, bayarin, at listahan ng kailangang bilhin sa susunod na linggo. Si Jerry, maluwag ang anyo ng pagod na kakalat sa bulsa, sa amoy ng beer na pilit tinatakpan ng candy, sa mga pangakong next month makakahinga na tayo, sa biglang paglalambing tuwing may hindi masabi. 2 taon na mula nang umalis si Jerry sa regular na trabaho bilang helper sa hardware sa Cubao, at sumama sa pinsan nitong si Junjun sa pagkuha ng maliliit na renovation at repainting jobs. Mas malaki kita pag sariling diskarte, sabi nito noon. Totoo naman minsan, may mga buwan na nakakabayad sila nang hindi kinukulang. Nakakakain sa labas si Nico tuwing may honors day.
Nakakapagpadala pa sila ng kaunti sa nanay ni Jerry sa Bulacan. Kahit pa ang padala ring iyon ay tila hindi kailanman sapat para sa pamilyang laging may emergency na hindi maunawaan ni Liza kung bakit laging sa kanila bumabagsak. Pero mas madalas, ang sariling diskarte ay nangangahulugang walang tiyak na petsa ang pera at lahat ay pwedeng iusog, pati usapan, pati responsibilidad. Si Liza ang nagiging matigas na gilid ng bahay kapag malambot na naman ang kita. Siya ang nagbabayad ng kuryente sa online app, siya ang nagpapaalala sa landlord, siya ang nag-iisip kung alin ang pwedeng ipagpaliban, sabon bang panlaba o baon ni Nico para sa field trip. At sa gitna ng lahat noon, mayroon siyang sariling lihim na hindi naman niya itinuturing na kasalanan hanggat maaari. Tuwing may sobrang 50 o 100 piso mula sa tutorial sessions, hindi niya isinusulat sa notebook ng gastusin. Inilalagay niya iyon sa sobre, saka sa plastic container sa aparador. Minsan 200, minsan 30 lang, hindi iyon para sa luho, hindi rin para sa pag-alis. Ayaw niyang aminin kahit sa sarili, pero para iyon sa pakiramdam na may pader pa ring tatayo kung sakaling bumigay ang bubong. Noon una, sinubukan niyang sabihin kay Jerry na kailangan nilang magkaroon ng emergency fund. Sumang-ayon naman ito sa bibig, pero pagdating ng pangangailangan ng iba pamasahe ni bunso nitong kapatid para sa interview, gamot daw ng tiyahin. Hulog sa motor ng kuya biglang ang pera ay nagiging bagay na dapat umikot, dahil pamilya naman. Hindi naman tutol si Liza sa pagtulong, ang tutol siya ay iyong pagiging default nila sa mga problemang hindi naman sila ang gumawa. Pero kapag ganoon ang usapan, lumalabas sa mukha ni Jerry ang isang uri ng pagkapahiya na, para bang ang pagtanggi ay pagtanggi sa mismong pinanggalingan niya. Kaya natuto si Liza na manahimik, at ang pananahimik na iyon, sa paglipas ng mga buwan, ay unti-unting nagbunga ng mga sobre sa ilalim ng damit pambinyag. Hindi niya alam kung kailan eksaktong nagsimulang maging mabigat ang pakiramdam niya tuwing nag-uusap sila tungkol sa pera. Marahil noong Disyembre nang manghiram si Jerry para raw sa dagdag na puhunan sa pintura at nangako itong ibabalik agad pagkatanggap ng bayad mula sa kliyente, makalipas ang 3 linggo. Nalaman niyang ipinadala pala ang kalahati sa Bulacan dahil nasira raw ang bubong ng bahay ng nanay nito. Marahil noong Pebrero nang muntik na silang maputulan ng internet na kailangan niya para sa online review classes dahil sinabi nitong naasikaso na kahit hindi pa pala. O baka mas matagal pa. Baka noong unang beses pa lang na nakita niyang natutulog si Jerry sa gilid ng kama na hindi kayang humarap sa kanya matapos sabihin na short lang talaga. Hindi siya galit sa iisang pangyayari. Napapagod siya sa pattern, sa paulit-ulit na paglambot ng mga hangganan, sa pakiramdam na siya ang laging kailangang bumawi sa bahaging hindi hinarap ng asawa niya. Nang araw na iyon, matapos umalis si Jerry para sa trabaho raw sa Marikina, naglinis si Lisa ng mesa at pinunasan ang natuyong asukal. Hindi niya inaasahang mabibigyan siya ng sagot ng simpleng mansa. Gusto lang niyang may magawa ang mga kamay niya habang ang isip niya ay maingat na umiikot sa mga bagay na hindi dapat basta inuunat. Isinabit niya ang uniforme ni Nico sa bintana para masikatan. Naglaba ng 2 punda at sinubukang ituon ang sarili sa lesson plan para sa grade 6 English class na tututukan niya mamayang hapon. Pero bago mag-alas 9, may tumawag sa cellphone niyang hindi nakasave. Madalas ay hindi niya sinasagot ang ganoong numero, lalo na kapag nagtuturo, pero dahil nasa bahay pa siya at may kung anong panginginig na hindi niya maipaliwanag, pinindot niya ang sagot. Hello, si Ma'am Liza po ba ito? Babae ang boses. Formal ngunit may inip na sanay sa paulit-ulit na pag-follow up. Opo, regarding po sa account ni Mr. Gerardo Villanueva, hindi siya agad nakasagot, hindi dahil hindi niya naintindihan. Sa kabaligtaran, sobrang linaw ng pagkakasabi ng babae, kaya parang wala nang natirang espasyo para magkunwari siyang iba ang ibig sabihin. Pasensya na po, sabi niya, marahan, maingat. Kayo po ba ang spouse, kasi po listed kayo dito as contact person. Final reminder na po sana ito before endorsement. Ang mga salitang iyon listed, contact person, final reminder, endorsement ay may tunog na parang hindi dapat pumapasok sa kusina nila sa umagang may labada at baon. May sariling klima ang opisina at bangko at collection agency. Malamig, tuwid, walang pakialam kung ano ang niluluto mo o ilang taon na ang anak mong kailangang mag-project sa Friday. Nang sabihin ng babae ang pangalan ng lending app, pamilyar iyon kay Lisa dahil naririnig niya sa mga nanay sa tutorial center na may kapatid o asawang nalulubog sa ganoon. Mabilis daw magbigay. Mabilis ding maningil. Tinatanong siya ng babae kung kailan posibleng makapag-settle kahit partial.
Dahil halos 2 buwan ng overdue at hindi na sumasagot si Mr. Villanueva sa registered number, napatitig si Liza sa timba ng basang damit. Dahan-dahan niyang sinabi, "Wala po akong alam dito." Sandaling tumahimik ang babae, iyong klaseng katahimikan na hindi paggalang kundi mabilis na pagkalkula. "Pero spouse po kayo, ma'am. Baka pwede niyo pong kausapin si sir. Lumalaki na po ang penalties." "Magkano?" Tanong niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Binanggit ng babae ang halaga, hindi naman ganoon kalaki kung ihahambing sa mga utang sa bangko, pero para sa kanila, sapat na iyon para mawala ang 2 buwan na maingat na paghinga. At ayon sa tono ng babae, hindi lang iyon ang problema, iyon lang ang tumawag. Pagkababa niya ng tawag, hindi siya umiyak, hindi rin siya nagalit kaagad. Naupo lang siya sa monoblock chair na bahagyang tabingi ang isang paa, at doon niya unang naramdaman ang kakaibang anyo ng kahihiyan na hindi naman siya ang gumawa. Para kasi sa mga ganoong tawag, hindi sapat na sabihin mong hindi mo alam, kapag asawa ka, parang may bahagi ng kamangmangan mo na ibinibigay sa'yo bilang kapalpakan. Parang tinatanong ka ng mundo, paano mo hindi napansin, paano mo hinayaang umabot dito? At kahit alam niyang mali ang tanong, may maliit na bahagi sa kanya ang kusang naghahanap ng ebidensyang baka nga may hindi siya ginawa, baka may hindi siya hinarap, baka sa kakaipon niya ng maliliit na perang patago, ay may malalaking butas na siyang hindi nakita. Hapon na nang makapag-isip siya ng tuwid. Inihatid niya si Nico sa kapitbahay dahil may tutorial siya at habang nasa UV papuntang Ortigas, nakadikit ang noo niya sa bintana at pinipigilan niyang tawagan si Jerry agad, hindi dahil ayaw niya itong kumprontahin. Kabaligtaran. Gusto niya nang tanungin kung ilang beses na siyang nilaktawan sa mga desisyon na pareho naman dapat nilang pasan. Pero kilala niya ang asawa niya. Kapag sa galit nagsimula ang usapan, magtatago iyon sa pagkapikon, sa depensa, sa hindi mo naman naiintindihan. Kapag sa takot naman, maaawa siya sa mukha nitong biglang lulundo, at may posibilidad na siya pa ang mapilitang umintindi, bago pa man masabi ang buong totoo. Sa totoong center, nagturo siya ng parang may makapal na tela sa pagitan niya at ng mga bata. Sumagot siya sa grammar exercises, ngumiti sa maling paggamit ng tenses, pinuri ang magandang sulat kamay ng isang bata, pero ang isip niya ay palaging bumabalik sa numerong binanggit ng babae. Minsan iniisip niyang dapat sanay na siya sa ganitong kaba. Hindi naman ito ang unang beses na may perang biglang nagbago ng anyo sa bahay nila. Pero may kaibahan kapag ang problema ay hindi lang kakapusan kundi pagtatago. Ang kakapusan, kahit masakit, ay parang bagyo may panahon, may direksyon, may malinaw na sira. Ang pagtatago, iyon ang parang tumutulong tubig sa pader. Tahimik. Walang awang sumisira mula sa loob. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Jerry na nakahubad ang pang-itaas, nakaupo sa labas ng bahay at may hawak na maliit na screwdriver. Kinakalikot nito ang sirang electric fan na 2 linggo nang hindi umiikot ng maayos. Nakataas ang noo nito sa pawis, at sa liwanag ng hapon ay mukha lang itong isa pang lalaking pagod na umuuwi at sinusubukang ayusin ang anumang kayang ayusin sa abot ng kamay. Iyon ang pinakamasakit minsan sa kanya. Ang mga taong marunong gumawa ng simpleng kabutihan sa harap mo, ay siya ring kayang magsuot ng katahimikan sa mga bagay na mas mahalaga. "Late ka," sabi ni Jerry, hindi tumitingin. May tinapos. Kumain na si Nico. Tumango siya at binuksan ang pinto. Ang amoy ng piniritong galunggong at ginisang ampalaya ay nakahalo sa init ng saradong bahay. Habang naghuhugas siya ng kamay, sinabi niya, "May tumawag sa akin kanina." Hindi siya lumingon agad. Narinig niya lang ang mahinang kalansing ng tornilyo sa semento. "Sino?" "Tungkol sa utang mo." Sa likod niya, tumagal ng kaunti ang katahimikan. Hindi naman iyon mahaba, baka 2 segundo lang, pero sapat para malaman niyang hindi ito nagulat na may utang. Nagulat lang na alam na niya. Umupo siya sa gilid ng kama, tuwid ang likod. Pumasok si Jerry makalipas ang ilang saglit at isinara ang pinto ng hindi tuluyang nilalapat, para marinig pa rin siguro nila kung tatawagin si Nico sa labas. "Hindi ko naman dapat itatago sa'yo," sabi nito agad, at nainis siya sa mismong hugis ng pangungusap. "Hindi, pasensya na." "Hindi, oo, may utang ako. Kundi hindi ko naman dapat itatago, na para bang ang problema ay procedural error lang, maling tiyempo, hindi mismong pagpapasya na hindi siya isama. Pero itinago mo." Napaupo ito sa dulo ng mesa, nakatungo. "Aayusin ko na sana." "Kailan?" "Kapag nabayaran kami sa Taytay Project." "Magkano pa ang iba?" Itinaas nito ang ulo. "Iba?" "Huwag mo akong sagutin ng tanong." Hindi siya sumigaw, mas matalim pa nga yata ang boses niyang mababa lang.
Umiling si Jerry at pinahid ang noo gamit ang laylayan ng shorts. Hindi naman ganoon karami, magkano? Sinabi nito ang isang halaga. Pagkatapos, nang tumitig lang siya, dinagdagan. Tapos muling dinagdagan, parang unti-unting humihila ng lubid mula sa malalim na balon at umaasang hindi niya mapapansing mahaba pala talaga ang hulog. Sa huli, mas mabigat iyon kaysa sa unang tawag. May utang sa dalawang app, may hiram kay Junjun, may kulang sa bayad sa supplier, na siya raw muna ang umako dahil hindi pa sumisingil ang kasama. At sa gitna ng lahat, may isang linggong talo sa sabong online na una niyang itinanggi, pagkatapos ay pinaliit, saka tinawag na maling diskarte lang. Hindi agad umabot sa galit si Liza. Bago ang galit, dumaan muna siya sa isang makitid na lagusan ng pagkapahiya, panghihinayang, at isang uri ng matinding pagod na parang gusto niyang humiga sa malamig na sahig at hayaang magpatong-patong ang lahat sa ibabaw niya. Nagsasabong ka? Tanong niya, hindi makapaniwala sa kapayakan ng tanong, dahil napakaliit nitong pakinggan, kumpara sa bigat ng sagot. Hindi naman palagi, sabi ni Jerry. Noong una, panalo naman. Iniisip ko, pandagdag lang sana. Pandagdag saan? Sa bahay. Sa mga bayarin. Napatawa siya ng walang tuwa. Jerry, wala nang mas delikado kaysa sa perang gusto mong paramihin, dahil gipit ka. Tumingin ito sa kanya na may halo ng inis at pagsusumamo. Madali kasing sabihin yan kapag hindi ikaw ang laging hinahabol sa labas. Akala mo gusto ko to. At ako, hindi ako hinahabol. Hindi ako kasama, hindi ako asawa mo. Hindi pa rin siya sumisigaw, ngunit naramdaman niyang nanginginig ang mga daliri niya. Bakit ako ang tinatawagan ng mga tao para sa bagay na hindi mo man lang sinabi sa akin? Kasi ayokong madagdagan ka pa. Hindi ako nadagdagan, Jerry. Tinanggalan mo ako ng karapatang malaman. Sa pagkakataong iyon, tumingin ito sa sahig, saka sa dingding, saka sa bintanang may manipis na kurtina na inilihis ng hangin mula sa dumaraang tricycle. Mukha itong batang nahuli, at iyon mismo ang ayaw ni Liza sa mga ganoong sandali ang posibilidad na kapag masyado siyang tumindi, biglang magmumukha siyang mapanakit kahit siya ang nasaktan. May mga panahon lang talaga, sabi ni Jerry, na pakiramdam ko pag sinabi ko sa'yo, mas lalo tayong lulubog, at ngayong hindi mo sinabi. Hindi ito nakasagot. Sa labas, narinig nila ang tawa ni Nico at ng mga batang naglalaro ng habulan. Sa loob, ang hangin ay parang huminto ng kaunti. Hindi niya alam kung gaano katagal silang nakaupo roon nang hindi nagsasalita. Nang muli siyang magsalita, mas mababa na ang boses niya, halos pagod na lang. Bakit ka umutang una pa lang? Matagal bago ito sumagot. Nagsimula sa nanay. Hindi siya nagulat, pero may bahagi sa kanyang nanlamig pa rin. Ayon kay Jerry, hiningan daw ito noon ng padala, dahil na ospital ang tiyuhin nitong kasama sa bahay sa Bulacan. Maliit lang daw ang ambag na kailangan, pero nang nasundan ng pambili ng gamot, pamasahe ng kapatid, at kulang sa hulog ng motor ng kuya, nagkaputol-putol ang perang hawak nito para sa site. Nang madelay ang bayad ng isang kliyente, humiram muna ito sa app, sigurado raw na mababayaran agad. Pagkatapos, nang hindi pa rin dumating ang bayad, humiram ulit. May bahagi roon na para sa bahay nila kuryente, pagkain, tuition balance ni Nico, pero may bahagi ring hindi niya alam kung paano hinati-hati ng konsensya nito. At ang sabong? Tanong niya. Pinisil ni Jerry ang tulay ng ilong nito. Noong hinahabol na ako, akala ko mababawi. At hindi mo naisip na sabihin sa akin. Liza, sawang-sawa na akong magmukhang walang silbi sa bahay na to. Parang may matigas na bagay na tumama sa loob-loob niya. Hindi dahil bago ang ideya. Alam niyang may sugat si Jerry sa usaping iyon. Mas malaki at mas regular ang kita niya sa nakaraang 8 buwan, lalo na nang dumami ang students niya sa center. Hindi naman niya ipinapamukha. Sa totoo lang, madalas pa nga niyang pinapaliit ang sarili niyang pagod para huwag mangitim ang loob ng asawa. Pero iba pa ring marinig na sa mismong pagnanais nitong huwag magmukhang walang silbi. Mas pinili nitong gumawa ng mga bagay na lalo silang nilubog. Hindi kita tinatawag na walang silbi, sabi niya. Hindi mo kailangan, ramdam ko naman. Hindi niya agad nalaman kung ano ang sasagot. Ang pinakamahirap sagutin sa mga mag-asawa ay hindi palaging kasinungalingan. Kung minsan mas mahirap ang mga damdaming totoo sa nagsasalita, pero hindi sapat para bigyang katwiran ang ginawa. Pwede bang sabihing nasaktan siya ni Jerry dahil nasasaktan din si Jerry sa sarili nito? Siyempre pwede. Pero hindi naman nabubura ng isa ang isa. Nang gabing iyon, hindi sila sabay kumain. Nagpainit siya ng tira para kay Nico. Tinanong ang anak tungkol sa quiz nito. Tumango sa kwento tungkol sa kaklaseng nadapa sa kantin. At parang walang nangyari ang tono ng bahay.
Maliban sa sobrang ingat ng bawat kilos, si Jerry ay lumabas para bumili raw ng yelo, kahit may yelo pa sa freezer. Pagbalik nito, may amoy na naman ng beer sa hininga. Hindi siya nagsalita, sa higaan. Nakatalikod siya at naramdaman niyang gising pa ito ng matagal. Minsan gumagalaw ang kutson na para bang may gusto itong sabihin. Wala. Sa susunod na mga araw, naging mas malinaw ang hugis ng mga bagay, kahit wala pa ring malinaw na solusyon. Ibinigay ni Jerry ang 2 lumang resibo, isang sulat kamay na listahan ng utang, at pangakong ititigil na ang online sabong. Tinulungan siya ni Liza na ayusin sa papel ang mga halaga, due dates, at kung kanino dapat maunang magbayad. Habang ginagawa nila iyon sa lamesang dati pinupunasan lang niya ng asukal, pakiramdam niya ay hindi sila mag-asawang nagtutulungan, kundi 2 tao, sa isang waiting area, na napilitang pagdugtungin ang kani-kanilang kapalpakan, para lang makatawid sa linggong iyon. Gayunman, may mga sandaling halos maawa siya. Kapag nakikita niyang tahimik si Jerry sa umaga, hindi na umaangal sa kapeng mapait, o kapag kusa nitong inihahatid si Nico sa gate, at inaabot ang bag ng may pilit na lambing. Pero kasunod ng awa ay may maliit na tinig sa loob niya, na nagtatanong kung awa ba iyon o pagod lang na ayaw ng lumaban. Noong Biyernes, dumating si Marites, nakababatang kapatid ni Jerry, na may dalang 2 supot ng turon at balitang baka kailangan na naman daw ng konting tulong ng nanay nila. Dahil may atraso sa tindahan at hindi na makakuha ng panibagong paninda, hindi alam ni Marites ang tungkol sa utang, o baka may alam na pira-piraso, pero hindi sapat para mahiya. Nakaupo ito sa bangko sa labas, nagpapaypay, parang ordinaryong pagdalaw lang. Kahit mga 2,000 muna, kuya, sabi nito, pag naayos ko yung sa salon, babalik ko. Narinig iyon ni Liza mula sa loob habang pinapatulog ang pag-init ng mantika sa kawali. Hindi siya lumabas agad, hinintay muna niyang marinig ang sagot ni Jerry. Tingnan ko, sabi nito. Iyong lumang sagot, iyong sagot na nagsisilbing tulay sa pagitan ng pag-ayaw at kawalan ng lakas tumanggi. Doon siya lumabas, dala ang platong may turon na hindi naman galing sa kanila. Wala kaming maibibigay ngayon, sabi niya, hindi matalim, hindi rin magalang ng sobra. Napatingin sa kanya si Marites, saka kay Jerry, ate, kahit konti lang, wala. Saglit na tumigas ang ngiti ni Marites, hindi naman ito bastos, pero may natutunan na itong uri ng pagtingin mula sa pamilya ni Jerry iyong parang kapag si Liza ang nagsabi ng hindi, siya ang nagiging hadlang. Kahit ang totoo ay siya lang ang may lakas magsabi ng totoo. Ganon ba, sabi ni Marites, saka tumawa ng mahina, akala ko kasi okay na ulit si kuya sa project niya. Hindi pa, sabi ni Liza. At kahit okay pa, may mga kailangang unahin dito. Hindi na sumagot si Marites, maya-maya, nagpaalam na ito, bit-bit ang natirang turon, nang makaalis, nanatili si Jerry sa labas, nakatingin sa kalsada. Hindi mo naman kailangang ipahiya, sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Ako ang nanghiya, tanong ni Liza. Hindi ko sinabing ikaw lang, pero kapatid ko yun, at bahay natin to. Alam ko. Hindi, Jerry, hindi mo talaga alam, kasi kung alam mo, hindi ka magsasabi ng tingnan ko sa panahong hindi na natin pwedeng tingnan lang ang mga bagay. Huminga ito ng malalim, parang pinipigilan ang sarili. Parang lahat na lang sa'yo may mali. Dahil lahat na lang kailangang ayusin pagkaraan mong magdesisyon ng mag-isa. Gusto pa sana niyang magsalita, pero nakita niya sa mukha nito ang pagkapagod na halos kahawig ng sarili niya. Hindi iyon nagpaamo sa kanya, pero pinahina nito ang dulo ng galit, bumalik siya sa loob at inihain ang tanghalian. Hindi na nila ipinagpatuloy ang usapan. Nang gabing iyon, habang natutulog si Jerry at nakaharap sa dingding, bumangon si Liza nang marahan at binuksan ang aparador. Inilabas niya ang plastic container sa ilalim ng tumpok ng lumang damit. Nandoon pa rin ang mga sobre, medyo kulubot, may ilan ng sulok na malambot sa katagalan. Binilang niya ang laman, hindi naman napakalaki, hindi sapat para burahin ang problema. Pero sapat para maramdaman niyang may huling manipis na tabla pa siyang tinatapakan. Umupo siya sa sahig at hinawakan ang pera ng matagal. Hindi niya balak ipakita iyon noon kahit kailan, maliban na lang siguro kung may talagang biglang pangyayari. Ngayong may pangyayari na, hindi pa rin siya makapagdesisyon. Kapag sinabi niya kay Jerry na may tinabi siyang pera, ano ang magiging ibig sabihin noon na matagal na rin siyang hindi lubusang nagtitiwala, na may sarili siyang anyo ng pagtatago. Na habang nilulubog siya nito sa utang na hindi niya alam, may parte rin sa kanya na tahimik na humiwalay, pero ano ang alternatibo? Hayaang pumatong ang penalties hanggang mas lumaki pa. Gamitin ang pera ng hindi sinasabi, hindi niya kayang gawin iyon. Hindi dahil sa honesty nakakatawang salita iyon sa bahay nilang kapwa,
May hindi sinasabi kundi dahil alam niyang kapag nawala ang perang iyon nang hindi pinag-usapan, parang inamin na rin niyang wala na siyang sariling panghahawakan. Kinabukasan, Sabado, maaga siyang nagpunta sa palengke kasama si Nico. Habang namimili ng gulay, napansin niyang mas maingay ang ulo niya kaysa sa paligid. May mga nag-aalok ng isda, may babaeng nakikipagtawaran sa manok. May batang umiiyak dahil ayaw pakawalan ang laruan, pero sa kanya, parang lahat ay nalalayuan. Nang tumigil siya sa pwesto ng itlog, napansin niyang kulang ang perang dinukot niya sa coin purse. Mali ang kuha niya ng budget dahil kagabi halos wala siyang tulog. Napabuntong hininga siya at ibinalik ang 2 itlog. Ma, kulang, tanong ni Nico, hindi naman mausisa. Simpleng bata lang na napapansin ang mga bagay kapag masyadong tahimik ang magulang. Okay lang, sabi niya. Bawas lang tayo. Tumango si Nico at kumapit sa laylayan ng damit niya. Sa simpleng kilos na iyon, may tumusok na pagod sa dibdib niya. Ganoon ba ang susunod na mga buwan? Bawas dito, tipid doon, paliit ng paliit ang mga dapat sanay normal na bagay, habang ang mga utang na hindi niya ginawa ay kumakain sa bawat plano. Pag-uwi nila, nadatnan niyang nagwawalis si Jerry sa harap ng bahay. May kakaibang sipag ito tuwing natatakot siyang tuluyan na siyang lumayo. Hindi niya alam kung natural bang response ng guilt iyon o bahagi na ng matagal ng koreografiya nila bilang mag-asawa. Inabot nito ang mga pinamili sa kanya. Ako na. Hindi siya tumanggi. Habang inaayos niya ang gulay, narinig niyang sinabi ni Jerry mula sa likod, may kakausap sana sa akin mamaya, baka makahiram ako para ma-roll over muna yung isa. Napapikit siya sandali, hindi ka nahihiram para pambayad sa hiram, pansamantala lang. Iyan din ang sabi mo noong una. Lumapit ito. Dahan-dahan. Ano bang gusto mong gawin? Doon siya natahimik, dahil sa totoo lang, iyon din ang tanong niya sa sarili magdamag. Gusto ba niyang ibigay ang tinatago niyang pera? Gusto ba niyang hayaang si Jerry ang makadiskarte, at panoorin kung muli itong lulubog? Gusto ba niyang akuin na naman ang pag-ahon, dahil siya ang marunong magbilang, wala sa mga sagot na iyon ang malinis. Wala ring nag-aalok ng tunay na ginhawa. Tumalikod siya at pinunasan ang basang kamay sa duster. Mamayang gabi tayo mag-usap, sabi niya. Pagtulog na si Nico, tumango si Jerry, waring handang sumunod sa anumang desisyon basta hindi pa ngayon. Ngunit sa buong maghapon, dala-dala ni Liza ang bigat ng container sa isip niya, na para bang kahit nasa aparador iyon ay nararamdaman pa rin niya sa mga palad. Nagsaing siya, nagtupi ng labada, tinulungan si Nico sa assignment sa araling panlipunan, at sa bawat ordinaryong gawain ay may kasama ng bagong tanong. Kailan nga ba nagsisimulang mabasag ang tiwala, sa unang kasinungalingan, sa pangalawa, o sa mismong sandaling matutuhan mong magtabi ng sarili mong kaligtasan, nang hindi mo na kayang ipaliwanag sa taong katabi mong matulog? Pagsapit ng gabi, umulan ng mahina, iyong ulan na hindi malakas pero tuloy-tuloy at nagpapadikit sa amoy ng semento at lupa. Nakatulog si Nico ng maaga dahil napagod sa kakakulit sa kapitbahay. Sa maliit na sala-kusina, iisa lang ang ilaw na bukas. Umupo si Jerry sa tapat niya, mas payat tingnan sa dilaw na bombilya. Nasa pagitan nila ang lumang notebook ng gastusin, bukas sa pahinang may mga numero at petsa. Hindi agad nagsalita si Liza. Tumayo muna siya, pumunta sa kwarto, binuksan ang aparador, at kinuha ang plastic container. Nang bumalik siya at inilapag iyon sa mesa, nakita niyang nagbago ang mukha ni Jerry, bago pa nito maunawaan ng lubos ang laman niyon may gulat, may pagkilala, may kung anong nasaktan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip, inilabas ang mga sobre, at saka lang tumingin sa asawa. May tinabi ako, sabi niya. Matagal na. Hindi pa ito sumagot. Naroon lang ang mga mata nitong nakatutok sa mga sobre na parang mga bagay na hindi dapat umiral sa loob ng bahay nilang pareho raw ang laban. Tahimik si Jerry ng ilang segundo, pero hindi iyon iyong tahimik na wala nang masabi. Iyon ang katahimikang masikip. Parang biglang lumiit ang espasyo sa pagitan ng lamesa at dibdib niya, dahil may bagay sa harap niyang hindi niya maitulak palayo nang hindi niya kinikilalang totoo. Hinawakan niya ang isang sobre, hindi para kunin kundi parang tinitiyak lang na papel nga iyon at hindi panibagong paraan ng paghusga sa kanya na nagkataong may hugis ng perang hindi niya nahawakan. Gaano nakatagal? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Liza. Sa labas, may patak ng ulan sa bubong na yero na minsan bumibilis, minsan humihina, at sa loob ng ganoong tunog parang mas madaling magsabi ng bagay na hindi mo kayang tingnan ng diretsyo. Hindi ko binilang sa simula, sabi niya, noong una, barya-barya lang, mga sobrang hindi ko na isinulat. Tumingin si Jerry sa kanya, hindi galit agad, hindi rin sugatan pa ng buo.
kundi may halong pagkabigla at pilit na pag-unawa na mas nakakasakit minsan kaysa mismong galit. Ibig sabihin, matagal mo na ring hindi sinasabi sa akin. Naramdaman ni Liza ang mahinang pag-igting sa kanyang batok. Alam niyang darating iyon. Simula pa lang nang ilapag niya ang mga sobre, alam na niyang may sandaling magiging magkatapat silang dalawa na tila pareho ng may hawak na pruweba laban sa isa't isa. Ngunit nang marinig niya iyon mula sa bibig ni Jerry, may bahagi sa kanya ang kusang tumigas, gaya ng bahagi ng tinapay na naiwan sa hangin ng matagal. Hindi pareho, sabi niya. Hindi ito utang, pero itinago mo. Oh, hindi niya pinaganda. Hindi niya pinalambot. Pagod na siyang ayusin ang mga pangungusap para hindi masaktan ang taong ilang buwan nang nagdedesisyon na wala siya. Itinago ko. Dahil sa bawat pagkakataong sinubukan kong gawing malinaw ang pera sa bahay na to, laging may biglang mapupuntahan. Laging may mas kailangang unahin, at kadalasan hindi tayo iyon. Pumikit si Jerry at ibinaba ang sobre. Kaya nag-ipon ka nang hindi ko alam. Kaya nag-ipon ako dahil natatakot ako. Ang salitang iyon ang unang talagang lumambot sa mukha niya. Hindi siya agad tumingin sa kanya pagkatapos sabihin iyon. Pinagmasdan niya ang mga daliri niyang nakapatong sa ibabaw ng notebook, iyong mga litid na mas halata kapag pagod siya. Hindi ako natatakot na wala tayong pera sa isang linggo, dagdag niya, mababa ang boses. Sanay na ako doon. Ang kinatatakot ko ay iyong pakiramdam na kahit may isipin ako para sa atin, pwede pa ring mawala dahil may iba ka ng pinangakuan, may iba ka ng binayaran, may isa ka na namang ginawang desisyon bago mo ako kausapin. Hindi sumagot si Jerry, bahagya niyang itinulak ang dila sa pisngi, ugali nitong ginagawa kapag may gustong kontrahin, pero hindi pa alam kung anong bahagi ang kayang panindigan. Matagal silang nakaupo roon, habang bukas ang container sa pagitan nila, na para bang hindi pera ang laman kundi lahat ng taon na unti-unting nagkaroon ng sariling taguan ang bawat isa. Magkano lahat? Tanong niya sa wakas. Sinabi ni Liza ang halaga. Hindi man iyon sapat para burahin ang utang, sapat iyon para huminto muna ang pagtaas ng mga penalty sa ilan, para mabawasan ang habol ng mga tawag, para makabili ng kaunting panahon, pero dahil marunong siyang magbilang. Alam din niyang hindi makapagdudulot ng tunay na ginhawa ang perang iyon. Kaya nitong pahupain ang sunog sa iisang kwarto, hindi ang apoy sa buong bahay. Bakit hindi mo sinabi sa akin kahit noon pa? Tanong ni Jerry, at sa pagkakataong iyon ay hindi na iyon akusasyon. Mas delikado pa nga ang tunog, dahil parang totoo na niya talagang gustong malaman. Saglit na napatitig si Liza sa ilaw. Kasi noong una, para lang sa emergency, tapos habang tumatagal, parang ako na rin mismo yung emergency na gusto kong iligtas. Pagkasabi niya noon ay tila may dumaan na malamig na bagay sa lalamunan niya, hindi iyon ang klase ng pangungusap na pinag-iisipan. Lumalabas lang iyon kapag pagod ka na sa pag-ayos ng sarili mong katwiran. Hindi siya sigurado kung gusto niyang marinig iyon ni Jerry, pero huli na, nandoon na. Nakita niya sa mukha nito ang mabilis na kirot bago pa ito marunong magtakip. Ganoon na pala, sabi nito, mahina. Hindi alam ni Liza kung alin sa dalawang salitang iyon ang mas mabigat, iyong ganoon, na may layo, o iyong napala, na may nahuling katotohanan. Gusto sana niyang sabihin na hindi ganoon kasimple, na hindi siya nag-ipon para sa sarili laban sa asawa, kundi para sa bahay laban sa kung anumang papasok dito. Na maraming gabi ring pinili niyang huwag hawakan ang mga sobre dahil ayaw niyang maging simbolo iyon ng hindi niya pagsandig. Ngunit hindi rin niya kayang magsinungaling. Hindi ko gustong umabot sa ganyan, sabi na lang niya, pero umabot. Muli na namang tumahimik si Jerry, sa sulok ng mesa, may patak ng tubig mula sa payong na iniwan nito kanina. Unti-unti iyong humaba hanggang bumitaw. Anong gusto mong gawin dito? Tanong nito. Doon nagsimulang maging mas malinaw ang tunay na hirap, hindi sa pag-amin, hindi sa pagsisi, kundi sa desisyong kailangang sundan nito. Dahil sa mga pamilyang tulad nila, ang moralidad ay bihirang dumating ng malinis. Kapag gipit, ang tama at kaya ay hindi laging magkatabi. Alam ni Liza na kung hahawakan niya ng buo ang perang iyon at tatanggihan niyang gamitin para sa utang, may bahagi sa kanya na mananatiling tuwid, ngunit may kapalit iyong mga susunod na tawag. Posibleng mas matinding habol, mas malaking interes. Alam din niyang kung ibibigay niya naman iyon agad ng walang kondisyon, para na rin niyang sinabi kay Jerry na may sasalo pa rin sa kanya sa bandang huli, gaano man siya kaligaw sa gitna. Hindi sapat ang alinmang sagot. Hindi ko alam, sabi niya, at sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang usapan nila tungkol sa utang, naramdaman niyang iyon ang pinakatapat na bagay na nasabi niya. Ang alam ko lang,
Ayokong mawala to ng parang natural lang na nandiyan siya para punan lahat ng hindi mo sinabi. Tumingin si Jerry sa mga sobre, saka sa kanya. Hindi ko hinihingi lahat, pero gusto mo, hindi ito kumibo. Doon niya narinig ang katotohanan ng sariling sagot. Hindi ito hihingi ng diretsyo dahil may natitira pa itong hiya, pero sa mismong pag-upo nito sa tapat niya. Sa paraan ng pagtatanong nito kung ano ang gusto niyang gawin, malinaw na umaasa itong gagamitin nila ang pera, hindi dahil masama si Jerry. Hindi rin dahil oportunista ito sa pinakasimpleng anyo, kundi dahil sa isip ng isang taong matagal nang hinahabol. Bawat nakikitang posibilidad ay kusang nagiging dapat mahawakan. Makinig ka, sabi ni Liza, pagkaraan ng ilang sandali. May gagawin tayo, pero hindi basta ibubuhos to lahat. Uunahin lang natin yung pinakadelikado, iyong talagang kailangang mapahinto. At gusto kong makita lahat, hindi iyong sinabi mo lang, lahat ng text, app, listahan, kahit gaano pa nakakahiya. Napalunok si Jerry. Lahat. Oo. Dahil sawa na akong hulaan. Sa gabing iyon, doon pa lang niya unang nakita ang kabuuan ng anyo ng pagkakasangkot ni Jerry. Kinuha nito ang cellphone, binuksan ang mga app na ilang beses nang na-delete at muling na-install. Ipinakita ang screenshots ng balance, ang mga mensaheng paulit-ulit na may halo ng pananakot at formalidad. Ang notes na minsan ay pangalan lang ng tao at halaga. Minsan ay may petsa at salitang sa Friday o next cut-off. May ilan pang masakit sa paraan na hindi naman malaki ang numero, 1,000 kay Junjun, 800 sa katrabaho, 300 sa kapitbahay na inutangan ng pambili ng bigas, noong panahong sinabi nitong na-delay lang talaga. Ang maliliit na halagang iyon ang mas kumirot kay Lisa. Dahil ang ibig sabihin noon ay hindi iisang malaking pagkakamali ang ginawa ng asawa niya, kundi serye ng maliliit na paglampas na tinatawid nito ng paisa-isa habang normal ang kilos sa bahay. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, iyong sabong o iyong pang-araw-araw na kakayanin ko ito, na paulit-ulit na naging huwag mo munang malaman. Pagsapit ng 11:00, nakapagdesisyon sila kung alin ang babayaran agad kinabukasan. Isang lending app na pinakamalaki ang penalty, at iyong kay Junjun na malamang ay hindi pa naniningil ng mariin dahil may hiya pa. Pero mas mahirap pabayaan dahil kasama nito sa trabaho si Jerry. Kulang pa rin, sabi ni Jerry habang nagkukompute si Lisa sa likod ng lumang resibo. Alam ko, sagot niya. Pero hihinto muna yung dalawa, yung sa supplier, hindi muna. Paano kung ako ang sabihan sa site? Napatigil si Liza at itinaas ang ulo. At paano kung ako na naman ang tawagan bukas? Umigting ang panga ni Jerry, pero bumaba rin kaagad. Sige. Hindi sila natulog na magaan. Magkalapit ang katawan nila sa kama ngunit parang may panibagong ayos ang hangin sa pagitan nila. Hindi eksaktong layo kundi isang uri ng matalas na kamalayan na kapwa nila dala ang kakayahang maglihim. Hindi iyon kapayapaan, hindi rin lubusang gulo. Mas mapanganib pa yata dahil parang may maliit na tulay na biglang lumitaw sa gitna ng ilog, ngunit walang nakatitiyak kung hanggang saan ang abot o kung gaano katibay ang kahoy. Kinabukasan, Sabado pa rin ang pakiramdam ng mundo, pero para kay Liza ay parang may opisyal silang pupuntahan, hindi naman bangko, mas masikip, mas walang dignidad. Gumamit sila ng cash-in center at maliit na payment outlet sa kanto ng palengke, kung saan sanay na ang mga babae sa likod ng salamin sa mga mukhang hindi mapakali, habang iniabot ni Liza ang perang galing sa sobre, hindi niya iniisip na sayang o tama ang ginagawa niya. Ang iniisip lang niya ay kung paano kayang magbago ang bigat ng papel sa kamay, kapag alam mong inilalabas mo iyon hindi para sa pinili mong hinaharap, kundi para sa iniwasan ng ibang tao. Sa gilid niya, tahimik si Jerry, bahagyang nakaatras, na para bang gusto nitong magpakaliit, noong una. Nakadagdag iyon sa inis ni Liza. Madali talagang maging maamong anyo ang hiya kapag huli na ang lahat. Pero paglabas nila at naambunan sila sa tapat ng outlet, nakita niya sa mukha nito ang isang uri ng pagkahapo na hindi niya gustong tawaging pagsisisi dahil masyado pa iyong malinis na salita. Mas kahawig iyon ng pagkakita sa sarili mula sa labas at hindi mo gusto ang anyo mo roon. Naglakad sila pauwi nang hindi gaanong nag-uusap. Bumili si Jerry ng taho para kay Nico. Bumili si Liza ng kalahating kilo ng manok, imbes na 1 kilo, at sa mga maliliit na pasyang iyon ay parang walang bago, pero pareho nilang alam na may inililipat na bigat mula sa isang sulok ng buhay patungo sa iba. Hindi sila nailigtas, nabigyan lang sila ng kaunting espasyo para huminga ng hindi agad nasasakal. Sa sumunod na mga araw, pinilit ni Jerry na magbago sa paraang kayang makita, maaga itong umuuwi. Hindi na ito lumilibot sa kanto ng matagal pagkatapos ng trabaho.
Kapag may tumatawag, sinasagot nito sa harap ni Liza, o kung hindi man, sinasabi nitong si ganito iyon, tungkol sa ganito. 2 beses niya itong nakitang nagbukas ng message thread para ipakita na wala ng follow-up mula sa isang app matapos nilang makapagbayad. May bahagi kay Liza ang nakahinga ng kaunti, ngunit hindi niya lubusang mabigyan ng gantimpala ang mga pagbabagong iyon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang ang pinakamadaling maging mabait ay sa panahong sariwa pa ang takot. Mas mahirap ang mabuhay ng maayos kapag nagiging ordinaryo ulit ang mga araw. Isang Martes ng hapon, habang inaayos niya ang worksheets para sa online class kinabukasan, tumabi si Jerry sa lamesa at nagsabing may ibinibigay itong maliit na halaga mula sa nasingil nila sa isang repainting job. Karaniwan, inaabot lang nito sa kanya ang pera at sasabihing, ikaw na bahala, noong araw na iyon. Ginawa rin niya iyon, ngunit may dagdag, itabi mo na muna, sabi niya. Huwag mo nang ilista sa pang-araw-araw kung ayaw mo. Hindi alam ni Liza kung paano tatanggapin ang pangungusap na iyon, sa unang dinggin, para iyong pag-unawa. Sa ikalawa, may parang mahinang hapdi, dahil ang ibig din sabihin noon ay natanggap na ni Jerry na may bahagi ng pera sa bahay, na hindi na kailangang dumaan sa parehong paningin nilang dalawa. Na may lihim ng binigyan ng bagong pangalan, pag-iingat. Ililista ko, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Pero hiwalay. Tumango si Jerry, hindi siya nagpaliwanag kung bakit mahalagang masabi ang salitang iyon. Sa kanya, malaking pagkakaiba iyon. Ayaw na niyang may pera na tila umiiral sa pagitan nilang dalawa na para bang may sariling hangin, at walang pangalan. Kung magtatabi man siya, gusto niyang alam niyang pareho nilang alam. Ngunit hindi iyon kasing gaan ng inaasahan niya. Sapagkat nang magkaroon ng bahagyang liwanag sa usapin ng pera. May ibang anino namang mas luminaw, ang paraan ng pagtingin niya ngayon sa asawa. Dati, kapag may kulang na 50 piso sa budget, ang una niyang iniisip ay baka nagkamali siya sa sukli o napamahal ang gulay. Ngayon, bago pa niya mapigilan, pumapasok na muna ang tanong kung may hindi na naman ba itong sinabi. Dati, kapag may late text si Jerry na pauwi na, ang kahulugan noon ay traffic o inabot sa site. Ngayon, kahit wala namang dahilan, kailangan pa muna niyang tapusin sa isip ang dalawang posibleng masamang paliwanag bago niya muling payagang maging ordinaryo ang mundo. Hindi niya iyon ipinagmamalaki, hindi rin niya gustong maging ganoon. Ngunit may mga pagbabago sa loob na hindi humihingi ng pahintulot, nangyayari na lang kapag nalaman mong may bahagi ng buhay mo na matagal nang binubuo sa likod mo. Noong Huwebes, tinawagan siya ng ina ni Jerry. Hindi naman madalas tumawag ng direkta sa kanya ang matanda. Karaniwan ay dumadaan kay Jerry, tapos si Jerry na ang maghahanap ng tiempo. Kaya nang makita ni Liza ang pangalan nito sa screen, may malamig agad na alon na umakyat sa tiyan niya. Sumagot siya. Magalang ang biyenan niya, katulad ng laging anyo nito, kapag may kailangang hilingin. Kumustahan? Kaunting tanong kay Nico, tapos dahan-dahang pumihit sa paksang gusto. Hindi raw makapagpadala si Jerry nitong mga nakaraang linggo. Baka raw gipit din sila, naiintindihan naman daw. Pero kung maaari, kahit konti lang sana, dahil naipangalan na nila sa tindahan na sa susunod ay siguradong makakabayad. Habang nagsasalita ang matanda, may kakaibang pakiramdam si Liza na hindi naman lubos na galit. Mas kahawig ng pagkakita sa lumang sugat na hindi man sariwa ay patuloy pa ring binabangga ng manggas ng araw-araw. Hindi siya agad sumagot. Sa dulo ng linya, naririnig niya ang TV sa bahay sa Bulacan. May mahinang tunog ng variety show. At kung wala ang mga salitang iyon, baka para lang ordinaryong tawag sa biyenan. Ngunit ngayon, alam na niya kung ilang desisyon ang nagsimula sa simpleng boses na iyon, na hindi naman humihingi ng may dahas, kaya mahirap tanggihan. Nay, sabi niya sa wakas, pilit na pinananatiling patag ang tono, sa ngayon wala po talaga. Saglit na nanahimik ang matanda. Ganon ba, Hija? Akala ko kasi may project si Jerry. Meron po, pero may inaayos kami dito. Ah, hindi naman iyon malinaw na pamimintas, ngunit sanay na si Liza sa ganyang mga, may kakayahan iyong magsabit ng kahulugan sa himpapawid, nang hindi tuwirang sinasabi. Parang may kulang kayong pagdadamayan. Parang may hindi kayo inuuna. Parang may ibang tao kayong iniisip kaysa pamilya. Sa susunod po siguro, dagdag ng matanda, na parang siya pa ang nag-aabot ng pag-unawa. Kapag lumuwag, pagkababa niya ng tawag, matagal siyang nakatingin sa lababo. Nang umuwi si Jerry ng gabing iyon, sinabi niya agad ang tungkol sa tawag. Umupo si Jerry sa tabi ng pinto at hinubad ang tsinelas. Anong sabi mo? Sabi ko wala. Tumango ito. Ngunit hindi siya nakaligtas sa bahagyang pagliit ng balikat nito, parang may tinanggap itong hampas kahit inaasahan na.
Tama naman, sabi nito pagkaraan. Hindi talaga kaya. Gayunman, naramdaman ni Liza na may natira roong hindi na isara. Hindi niya iyon binuksan agad, hinintay niyang matapos itong maligo, kumain, at mailigpit ang pinagkainan ni Nico. Saka, habang hinuhugasan niya ang kutsara sa lababo, sinabi niya, pero may itsura kang gusto mong bawiin yung sinabi ko. Napatigil si Jerry sa pagpupunas ng mesa. Hindi naman sa ganon. Sa ano, huminga ito ng malalim. Nanay ko pa rin yun. At hindi ko naman siya minura. Alam ko. Bakit parang ako na naman yung masama? Hindi ito agad sumagot. Pagkatapos ay sinabi nito ang pinakakaraniwang totoo ng mga lalaking ayaw pumagitna sa dalawang panig. Ayoko lang ng may nasasaktan. Natawa si Liza. Mahina lang, pagod. Wala na tayong ginagawa kundi iyan. Ang kaibahan lang, dati ako ang sumasalo ng tahimik. Napatingin sa kanya si Jerry, at may ilang segundo roong hindi na ito mukhang depensibo, hindi na rin mapilit, kundi tila may nais talagang abutin sa sinabi niya pero hindi nito kabisado ang daan. Hindi ko napapansin minsan. Sabi nito, iyon nga ang problema, sa mga sumunod na araw, hindi sila nag-away ng malaki. Mas mahirap pa nga yata ang ganoon. Ang malalaking away, may pasok at labas, may sigaw at pagod, may sandaling alam mong tapos na sa ngayon. Iyong sa kanila, parang manipis na alikabok na laging bumabalik sa ibabaw ng lahat. May mga umagang maayos sila, sabay nagkakape, nagtatawanan ng kaunti sa reklamo ni Nico tungkol sa itlog na paulit-ulit, nag-uusap tungkol sa kaklase nitong masyadong madaldal. May mga hapong magaan si Jerry, kinukwento ang ginawa sa site, ang katrabahong muntik mahulog sa stepladder, ang customer na sobrang arte sa shade ng pintura. At sa mga sandaling iyon, nahuhuli ni Liza ang sarili na bahagyang lumuluwag, na para bang gusto ng katawan niyang bumalik sa dati pang anyo ng pagtitiwala, kahit hindi pa handa ang isip. Ngunit kasabay niyon, mas nagiging malinaw sa kanya ang sarili niyang pagkapit sa pera. Kapag may iaabot si Jerry, mas maingat na niyang itinatabi. Kapag may extra siyang kinita sa tutorial, hindi na niya ito isinusuksok ng palihim, pero isinusulat niya sa hiwalay na pahina ng notebook at nilalagyan ng guhit. Hindi iyon pagtuturo sa asawa. Hindi rin lubos na paghihiganti. Mas kahawig ng paglalagay ng pangalan sa mga bagay para hindi na muli maging usok. Isang linggo ng umaga, habang nasa misa si Nico, kasama ang kapitbahay nilang si Ate Nena, naiwan silang dalawa ni Jerry sa bahay. Naghihiwa siya ng sibuyas para sa tanghalian nang marinig niyang may tunog ng notification mula sa cellphone nito. Nasa palangganang may tubig ang kamay ni Jerry noon, naghuhugas ng motor parts para kay Junjun na ipinakiusap dalhin mamaya. Pakitingnan nga, sabi nito mula sa labas. Baka si Junjun. Dati, hindi niya gugustuhing hawakan ang cellphone ng asawa nang wala itong dahilan. Ngayon, ang mismong pahintulot ay may kung anong bigat, pinunasan niya ang kamay at tiningnan ang screen. Hindi si Junjun. Isa iyong message mula sa dating app lender na nabayaran na nila, auto-generated reminder tungkol sa susunod na due date sa kabilang account. Wala namang bago roon. Ngunit sa ilalim ng notification, may lumang thread na bahagyang bumukas dahil sa preview pangalan ng isang lalaking hindi niya kilala at mensaheng, "Pre, pasensya na, next week ko talaga ibabalik." Hindi niya alam kung bago ba iyon o luma, kung nabasa na ba niya sa ipinakita nitong mga screenshot o hindi. Maliit na bagay, marahil. Ngunit ramdam niya agad ang paninikip sa dibdib na para bang muling nagbukas ang isang pinto na akala niya ay naisara na ng kaunti. Sino si Olan? Tanong niya nang lumabas si Jerry. Saglit itong napatigil. Hindi naman sobrang halata, pero sapat na. Kakilala ni Junjun. May utang ka rin. Luma na yon. Bayad na. Hindi pa buo. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Maingat, halos magalang. Hindi mo sinabi, nakalimutan ko. Hindi siya sumigaw. Ang ginawa niya ay tinuloy ang paghihiwa ng sibuyas, at sa bawat bagsak ng kutsilyo ay mas malinaw niyang naririnig ang sariling pagod kaysa sa sagot nitong nakalimutan ko. Napakagaan ng salitang iyon para sa bigat na binubuhat nito. Ilan pa ang nakakalimutan mo? Tanong niya. Wala na. Totoo. Oo. Sigurado. Tumango ito, ngunit sa mga mata nito ay may lumang pamilyar na pag-alangan. Hindi na niya kailangan ng malinaw na kasinungalingan para manikip ang loob. Sapat na ang bahagyang paglihis ng tingin, ang maliit na pagitan bago ang oo, ang pagnanais nitong matapos agad ang usapan, nang hindi muna binubusisi. Iniwan niya ang sibuyas at naupo. Hindi siya makapagpasya kung ano ang mas mabigat, ang posibilidad na may natitira pa talagang hindi sinabi si Jerry, o ang posibilidad na kahit wala na,
hindi na kayang maniwala agad ng katawan niya. Pagod na ako sa trabaho ng paghuhukay, sabi niya sa wakas, hindi ako pulis, hindi ako kolektor. Asawa mo ako. Pero bakit pakiramdam ko ako pa ang kailangang mag-imbestiga para malaman kung gaano kalalim ang problema natin? Hindi sumagot si Jerry kaagad, umupo ito sa tapat niya. Basa pa ang kamay nito at may bahid ng grasa sa kuko. Natakot lang ako na kapag sinabi ko lahat, tuluyan kang mawalan ng gana sa akin. At ano yung nangyayari ngayon? Tanong niya. Doon nito ibinagsak ang ulo sa magkakaugnay na kamay. Matagal silang magkatapat sa umagang iyon nang hindi mapalagay ang alinman. May sandaling naisip ni Lisa na ito na marahil ang puntong madaling maging marahas ang kwento kung gugustuhin niya. Pwede siyang magbuhos ng lahat ng naipong salita. Pwede niyang ilabas ang sakit ng mga nakaraang taon. Pwede niyang ipamukha ang bawat pagkakataong siya ang sumalo. Ngunit sa harap niya ay hindi kontrabidang handang lumaban si Jerry. Isang lalaking makitid ang naging isip sa takot. Paulit-ulit na piniling maglihim dahil gusto nitong manatiling buo ang tingin sa sarili. At ngayoy unti-unting nawawala ang mismong imaheng gustong iligtas. Hindi iyon dahilan para patawarin, pero sapat iyon para hindi rin siya makaramdam ng lubos na kaluwagan sa galit. Kung meron pa, sabihin mo na ngayon, sabi niya. Lahat ng ikakabigla ko bukas, sabihin mo na ngayon. Tumingin ito sa kanya, at saka nag-umpisang magsalita, hindi mabilis, hindi rin dramatiko, kundi parang naglalabas ng hangin sa dibdib na matagal nang pinipigilan. May kaunti pa palang hiram sa dalawang tao sa site, hindi naman malalaki, pero umiiral. May isang nahulog sa motor na ipinangalan noon sa pangalan ni Jerry kahit ginagamit ng kuya nito sa Bulacan, at dahil dito, may tumatawag na minsan sa kanya para mangulit. Wala nang sabong nitong mga huling linggo, sabi nito, at sa paraan ng pagkakasabi ay may bahagyang pakiusap na maniwala siya. Habang nagsasalita ito, hindi na halos nagulat si Liza. Hindi dahil maliit ang mga bagong detalye, kundi dahil may punto pa lang kapag napapagod ang tao, ang pagkabigla ay tumitigil ng lumawak at nagiging simpleng pagkilala na lang, ito pa, ito rin. Pagkatapos magsalita ni Jerry, hindi siya umiyak, hindi rin siya nakaramdam ng biglang kalinawan. Ang naramdaman niya ay parang mas lumapat ang bigat sa aktual na sukat nito. Mas pangit, oo, pero mas totoo. At sa totoo, may kakaibang uri ng katahimikan. Sige, sabi niya ng dahan-dahan, isusulat natin ulit mamaya, galit ka. Napatingin siya rito, muntik na siyang mapatawa, hindi sa tuwa kundi sa pagod sa mismong tanong. Hindi ko na alam kung anong pangalan ang gusto mong ibigay sa nararamdaman ko, para gumaan sa pakiramdam mo. Napayuko ito. Gusto sana niyang bawiin ng kaunti ang talim ng sagot, pero hindi niya ginawa, hindi na niya kayang maging una ng lahat ng bagsak. Nang gabing iyon, matapos matulog si Nico, muli silang naupo sa lamesa. Hindi na bukas ang container. Nasa aparador na ang natitirang mga sobre. Sa halip, notebook at ballpen lang ang nasa pagitan nila. Sinulat nila ang lahat ng nalalaman na ngayon, inayos kung alin ang pwedeng hulugan, alin ang kailangang kausapin ng direkta, alin ang hindi na pwedeng takasan. Nagpasya si Jerry na ibenta ang luma niyang phone na minsan lang ginagamit at iyong maliit na speaker na nabili pa niya noong may mas maayos silang buwan. Hindi naman malaki ang makukuha, pero may saysay. Nagpasya rin silang huwag munang magpadala sa Bulacan hanggat hindi bumababa sa isang antas ang mga utang dito. Hindi nila alam kung mapapanindigan iyon kapag may susunod na tawag. Ngunit sa gabing iyon, naisulat nila iyon at may kakaunting lakas ang pagsulat ng mga bagay, kahit hindi garantiya. Bago sila matulog, sinabi ni Jerry, halos pabulong, akala ko noon, ang kahulugan ng pagiging lalaki sa bahay ay dapat ako yung laging may sagot. Nakatalikod si Liza noon, nagsasara ng bintana dahil sa pumapasok na ambon. Hindi siya lumingon agad, at dahil wala kang sagot, sabi niya, nagsimula kang gumawa ng mga lihim. Oo, matagal bago siya sumunod, ako rin. Narinig niyang huminga ito ng malalim sa likod niya, hindi na kasing bagsik ng mga unang gabi, hindi iyon pagkakasundo. Mas kahawig ng paglapag ng dalawang katotohanan sa iisang mesa, nang hindi pa nila alam kung paano mabubuhay kasama ang bigat ng pareho. Sa mga araw na sumunod, iyon ang bagong anyo ng pagsasama nila. Mas kaunting sigaw kaysa sa inaasahan ng isang tao sa ganitong kwento, mas maraming tingin, mas maraming paghinto bago magsalita, mas maraming pag-aayos ng maliliit na bagay, na para bang sa ganoong paraan nila mapapatunayan na may natitira pang maaaring buuin. Ngunit sa ilalim ng lahat noon ay may patuloy na alon, hindi pa sila ligtas, hindi pa sila tapos, at wala pang sino man sa kanilang lubusang makapagsabi,
kung ang mga lihim na nailabas na ay sapat na para magsimulang muling maniwala, o kung iyon pa lamang ang bahaging kaya nilang pangalanan sa ngayon. Isang gabi, habang patay na ang ilaw at kapwa sila gising kahit tahimik, naramdaman ni Liza ang marahang pag-abot ni Jerry sa gilid ng kumot sa pagitan nila. Hindi para hawakan siya kundi para tiyaking hindi tuluyang lumayo ang tela. Hindi niya inalis, hindi rin niya sinalubong. Nanatili lamang doon ang kamay nito, magaan pero naroroon, at sa dilim ng kuwartong amoy sabon at kaunting ulan, iyon na muna marahil ang pinakatapat na anyo ng kaya nilang ipangako sa isa't isa. Nang gabing iyon, doon nagsimulang maging mas maingat si Liza sa mga bagay na dati na may hindi niya pinapansin ng ganoon katagal. Hindi sa paraang gusto niyang aminin sa sarili. Hindi niya binabantayan si Jerry ng hayagan, hindi niya tinitingnan ang cellphone nito sa bawat tunog, hindi niya rin sinusundan ang oras ng pag-uwi nito na parang bantay sa gate ng sariling buhay. Ngunit may mga pagbabago sa loob na hindi na niya mapipigil sa simpleng disiplina. Kapag binubuksan niya ang notebook ng gastusin sa umaga, hindi na siya basta nagsusulat ng mga numero, sinusukat niya ang pagitan ng mga iyon, ang posibilidad ng paglihis, ang maliliit na siwang na maaaring daanan ng panibagong pagtatago. Kapag may araw na hindi agad nakakauwi si Jerry dahil may inaabot sa site, hindi na kaagad siya nabibigyan ng karaniwang inis lang sa abala. May mas malamig na bagay na dumadaan muna sa kanya bago pa siya bumalik sa pang-araw-araw na katwiran. At ang pinakakinaiinisan niya sa lahat ay hindi si Jerry agad kundi ang sarili niyang unti-unting pagkakabago. Hindi niya gusto ang anyo ng babaeng laging may pangalawang isip, laging may reserbang tanong, laging naglalagay ng maliit na puwang sa pagitan ng sinasabi ng asawa at ng paniniwalang dapat sana'y sumasalo roon. Ngunit kahit ayaw niya, iyon ang anyong iniiwan ng paulit-ulit na hindi pagsasabi. Ang tiwala, na dati parang karaniwang kasangkapan sa bahay na riyan lang, ginagamit, hindi ipinagdiriwang ngayon ay parang basong may manipis na bitak. Maaari mo pa ring buhusan ng tubig, maaari mo pa ring hawakan araw-araw, ngunit hindi mo na magawang kalimutan na minsan na itong napuwersa, at pwedeng muling mabiyak kung hindi ka mag-iingat. Sa mga unang linggo matapos nilang isaayos ang lahat ng alam nila, nagpakatino si Jerry sa paraang kitang-kita. Siya mismo ang nagsasabi kung magkano ang nakuha niya sa arawang trabaho, siya mismo ang naglalapag ng sukli sa lamesa, siya mismo ang kusang nagbubukas ng message threads kapag may follow-up ang supplier o kung sinong pinagkakautangan. Sa umpisa, gustong maniwala ni Liza na iyon na marahil ang simula ng mas maayos na anyo ng pagsasama, hindi iyong malambot at inosente na dati nilang bersyon, kundi mas may sugat pero mas tapat. Ngunit dahil hindi lahat ng pagbabago ay agad na aabutan ng puso, nahuhuli niya ang sariling hindi makasabay sa kabutihang ipinapakita ni Jerry. May mga hapon na titingnan niya itong natutulog ng bahagya sa banig matapos ang trabaho, pawis at pagod, at iisipin niyang hindi naman masamang tao ang asawa niya. Pagkatapos, kasunod niyon, parang automatikong dumarating ang isa pang tanong, ngunit ilang buwan ka ring hindi niya isinama sa totoo. Kapag nararamdaman niya ang ganoon, nahihiya siya, hindi dahil mali ang tanong, kundi dahil napapagod na rin siyang tumira sa loob ng isip na kailangang magtama ng sarili sa bawat lambing. Isang Lunes ng hapon, habang nasa tutorial center siya at pinapabasa ang isang mahiyaing ngunit matalinong batang babae ng isang maikling passage sa English workbook, napansin niyang 2 beses na nag-vibrate ang cellphone niya sa loob ng bag. Hindi siya agad tumingin. May ugali si Liza na tapusin muna ang hawak niya bago bigyan ng pangalan ang abala. Pakiramdam niya kasi, kung lahat ay paiiralin agad ng tunog at tawag, wala nang matitirang pader ang isang tao laban sa mundo. Ngunit nang break na at mahina na ang ingay ng mga bata, kinuha niya ang cellphone at nakita ang 2 missed call mula sa hindi nakasave na numero, kasunod ang isang text, "Ma'am, follow up lang po sana." Hindi naman siya tinamaan ng biglaang takot, dahil wala nang ganoong uring mensahe na hindi dumaraan sa kaniya nitong mga nakaraang linggo. Ngunit nandoon pa rin ang mabilis na panlalamig ng sikmura. Tumawag siya pabalik, hindi ito mula sa dating lending app na una nilang inayos, kundi mula sa opisina raw ng financing company tungkol sa motor installment na nakapangalan kay Jerry. Naalala niya ang sinabi nitong may isang nahulog na hulog, pero ayon sa boses ng lalaking kausap niya, higit pa roon ang atraso, may 2 buwan na hindi buo ang bayad, at dahil hindi raw nila makontak ng maayos si Sir, listed siya as alternate contact. Akala ko sabi niya isang hulog lang. Sabi niya, bago pa niya naisip na wala namang kailangang marinig ang lalaking iyon tungkol sa pagkukulang ng asawa niya sa loob ng bahay nila. "Ma'am, may records po kami rito," sagot nito,
Profesional ngunit walang pakialam sa hiya sa kabilang linya. Pwede po nating i-email sa inyo. Hindi niya agad sinagot ang alok. Hindi niya gusto ang salitang record sa puntong iyon, dahil para iyong may opisyal ng bersyon ang mga lihim ni Jerry sa labas ng bahay, nakaayos, naka-file, may petsa at pirma, samantalang sa loob nila ay lagi lamang iyong dumadating ng pira-piraso, laging may dagdag sa bandang huli. Sige po, sabi niya sa wakas, at ibinigay ang email address na ginagamit din niya sa mga online worksheets at reminders sa mga magulang ng estudyante. Pagbaba niya ng tawag, hindi siya kaagad nakaupo. Nakatayo lang siya sa gilid ng whiteboard habang ang dalawang bata sa loob ay nagtatawanan sa sagot ng isa sa kanila tungkol sa plural form ng goose. Sa ganoong sandali niya lalo nararamdaman kung gaano kaiba ang mga mundong sabay niyang tinitirhan. May mundo ng worksheets, attendance, at mahinahong pagpapaalala sa wastong paggamit ng prepositions. At may mundo ng penalties, due dates, tawag mula sa mga hindi nakakakilala sa kanya pero alam ang pangalan niya dahil asawa siya ng lalaking marunong mag-atras ng buong katotohanan hanggang sa punto ng pagkakahiya. Hindi siya umiyak. Hindi siya ganoong klaseng napapawi kapag nasa gitna ng trabaho. Ang nangyari ay mas masahol sa panandali ang luha. May naramdaman siyang pagkapagod na tahimik, malalim, at halos walang anyo. Para iyong biglang may isa na namang plato na inilapag sa kamay niyang matagal ng puno, at kahit hindi pa iyon bumabagsak, alam niyang kailangan niya na namang mag-adjust ng tindig para lang huwag mabitawan ang iba. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang si Jerry ay nagtutupi ng mga tuyong damit ni Nico sa ibabaw ng kama. Hindi ito pangkaraniwang eksena, ngunit nitong mga huling linggo ay tila sinisikap nitong maging mas kapaki-pakinabang. Sa mga gawaing dati hindi nito pinapansin maliban na lang kung inuutusan. Sa ibang pagkakataon, baka may kaunting paglamig ang loob ni Liza sa simpleng tanawing iyon. Ngunit nang makita niya ang asawa, ang una niyang naramdaman ay isang uri ng hirap na halos ayaw niyang pangalanan. Ayaw niyang maging taong hindi na marunong tumanggap ng kabutihan. Dahil hinihila siya pabalik ng hinala, ayaw din niyang maging marupok sa harap ng mga simpleng pag-aayos ng damit kung ang mas malalaking kalat ay siya pa rin kailangang sumalo. May tumawag ulit, sabi niya habang inaalis ang sandals. Hindi siya sumigaw. Hindi rin niya sinadyang gawing matalim ang boses. Ngunit sa loob ng maliit nilang kwarto, sapat na ang dalawang salitang iyon para mapatigil si Jerry. Sino? Tanong nito, at bago pa man marinig ang sagot ay naroon na sa mukha nito ang anyo ng mabilis na pagbilang. Iyong pagbusisi sa sarili kung alin na namang bahagi ang posibleng umabot sa kanya. Tungkol sa motor. Saglit na nanahimik si Jerry. Akala ko nasabi ko na sayo. Ang sabi mo isang hulog. Oo, dalawa pala. Umupo si Jerry sa gilid ng kama at ibinaba ang hawak na t-shirt ni Nico. Hindi ko alam kung paano naging dalawa sa record nila. Minsan kasi may partial, huwag mo akong unahan sa paliwanag na hindi mo pa nga nililinaw sa sarili mo. Doon siya tumigil at marahang isinara ang pinto. Hindi niya gustong marinig ni Nico sa labas. Hindi rin niya gustong muling maranasan ang sarili bilang babaeng kailangang magtaas ng boses para lang marinig ang buong totoo. Pinadala nila sa akin ang details, sabi niya. Hindi ko pa binubuksan, gusto kong marinig muna sayo. Hindi agad nagsalita si Jerry, tumitig lang ito sa sahig, na para bang may mahahanap doon na maayos na anyo ng pagsisimula. Nagkaproblema talaga noong ginagamit ni Kuya, sabi nito sa wakas, mabagal. Noong una, isang hulog lang ang alam ko, tapos may balance pala sa late fees, tapos noong sumunod, sinong nagbabayad dapat? Si Kuya. At sino ang tinatawagan? Natahimik ito, ako, at ako. Muli niyang naramdaman ang mainit ngunit kontroladong galit na matagal nang natutong manatili sa loob ng tamang taas ng boses. Iyan ang hindi mo maintindihan, Jerry, hindi lang pera ang dumarating dito, pati hiya. Pati tawag. Pati pakiramdam na para bang may buhay kang iba na kailangan kong linisin pagkaraan. Huminga ng malalim si Jerry at pinisil ang gilid ng kama. Aayusin ko to. Doon siya napapikit. Nakakapagod pala talaga ang ilang pangungusap kapag sobra mo nang narinig, hindi dahil walang laman ang mga iyon sa simula, kundi dahil sa dami ng gamit, unti-unti nang nawawala ang laman at nagiging tunog na lang ng pagnanais makatakas sa kasalukuyang sandali. Iyan din ang lagi mong sinasabi bago ko pa malaman ang susunod. Hindi nakasagot si Jerry kaagad. Nang tumingin ito sa kanya, hindi depensa ang una niyang nabasa sa mga mata nito kundi pagkapahiya, at kasunod noon, iyong lumang sugat na mas matagal nang naninirahan sa asawa niya kaysa sa mga utang mismo. Kahit anong gawin ko ngayon, sabi nito ng mahina, pakiramdam mo may kulang pa rin,
Naramdaman ni Liza ang bigat ng akusasyong iyon, hindi dahil hindi iyon patas, kundi dahil may bahagi roon na totoo. Totoong may kulang pa rin, totoong kahit anong maayos ni Jerry sa linggong iyon, hindi agad nabubura ang mga buwan ng hindi niya pagsama sa kanya sa desisyon. Ngunit hindi rin niya matiis ang paraan ng pagkakasabi nito, na para bang ang kakulangan ay nasa pagtanggap niya at hindi sa mismong pinag-ugatan, hindi dahil masyado akong naghahanap, sabi niya, kundi dahil paulit-ulit may lumalabas. Hindi ko naman sinasadya, iyan pa ang mas masakit. Dahil sa loob-loob niya, iyon nga ang problema, hindi sistematikong panloloko ang asawa niya, hindi rin maitim na balak. Mas nakakapagod pa ang totoo, isang lalaking bawat beses natatakot mapahiya ay pumipili ng pansamantalang hindi pagsabi, at dahil pansamantala lang sa isip niya ang bawat isa, hindi nito nakikita ang laki ng kabuuan hanggang sa umabot na sa kanya. Sa gabing iyon, muli nilang binuksan ang email mula sa financing company. Magkatabi silang nakaupo sa kama. At sa liwanag ng cellphone, mas tumatanda tingnan ang mukha ni Jerry kaysa sa dati niyang napapansin. Nandoon ang eksaktong bilang ng atraso. Hindi naman iyon kayang sumira sa kanila ng mag-isa, ngunit sapat para patunayang mali na naman ang unang bersyong ibinigay sa kanya. May late fee rin pala sa 2 buwang partial, bulong ni Jerry, na para bang nagugulat pa rin kahit siya ang may pinagmulan. Walang sinabi si Liza sa unang mga segundo. Hindi niya alam kung ano pa ba ang naiaambag ng galit sa puntong iyon. Mas marubdob ba ang pagsigaw kapag pang-4 o pang-5 beses ng mali ang kwento, o mas malinaw na lamang ang pagkapagod? Kaya ba to kung unti-unti? Tanong niya. Tiningnan ni Jerry ang figures, saka tumango ng alanganin, kung maganda pasok sa susunod na 2 linggo, at kung hindi na niya pinatapos. Walang kung may hihiram ka na naman. Wala munang padala. Wala munang sabit ng iba. Oo. At wala nang nakalimutan. Bahagyang pumikit si Jerry. Oo. Ngunit sa mismong pagsagot nito, naramdaman ni Liza ang kabalintunaang hindi niya mabigyang lunas. Gusto niyang maniwala para na rin makapagpahinga. Ngunit bawat oo ay hindi na basta pangako. Isa na iyong kahilingan na muling magtiwala. At ang pagtitiwalang iyon ay hindi na bagay na maibibigay dahil lang maganda ang tono ng boses. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik si Jerry. Hindi naman suplado, mas maingat lang, na para bang natuto na itong hindi gumamit ng sobrang salita sa bahay, dahil baka may madulas na naman mula roon na hindi nito mapanindigan. Mas dumaralas din ang pagtatanong nito kay Liza tungkol sa mga gastusin, magkano natira sa pambayad ng tubig, kailan do ang project fee ni Nico, ilan pa ang sessions niya sa center sa linggong iyon. Noong una, nakatulong iyon ng kaunti. May anyo ng pakikilahok. Ngunit nang tumagal, napansin ni Liza na minsan kapag sobra ang detalye ng pakikilahok, may kasamang pakiusap na hindi sinasabi, tingnan mo, narito ako, kasama mo akong bumibilang, baka pwede mo na akong pagkatiwalaan ng buo ulit. At hindi niya alam kung paanong sasagutin ang ganoong pakiusap nang hindi siya nagmamadali sa isang bagay na hindi naman pwedeng utusan. Samantala, unti-unti ring nagbabago ang pagtingin niya sa sarili. Dati, kapag tinitingnan niya ang hiwalay na pahina ng notebook kung saan niya isinusulat ang mga perang dapat manatiling nakatabi, may kasama iyong maliit na ginhawa. Ngayon, may halo na iyong lungkot, hindi dahil mali ang magtabi, kundi dahil malinaw na malinaw sa kanya kung bakit niya iyon kailangan. Sa ilang gabi, habang natutulog na si Nico at si Jerry ay nakahiga ng hindi pa tuluyang dinadalaw ng antok, napapaisip siya kung kailan nga ba nagsimula ang kanilang pagsasama na laging may ikalawang laman ang bawat simpleng desisyon. Noong mga unang taon, hindi naman marangya ang buhay nila, pero may pakiramdam na pareho silang nakaharap sa iisang direksyon, kahit minsan hindi sabay ang hakbang. Ngayon, pakiramdam niya ay pareho pa rin naman silang nasa iisang bahay, iisang kama, iisang anak, ngunit hindi laging iisa ang takot. Si Jerry, takot mapatunayang kulang, siya, takot maiwang saluhin ang bunga ng takot na iyon, at sa pagitan ng dalawang takot na iyon, doon naipon ang lahat ng hindi nila agad natawag sa tamang pangalan. Isang Biyernes ng hapon, dumating si Marites nang hindi nagpapaalam. Hindi naman ito kakaiba, ganoon talaga ang pamilya ni Jerry, ang pagdating ay madalas inuuna bago ang abiso, at ang pangangailangan ay kadalasang ipinapasok sa anyo ng simpleng dalaw. May dala itong ube hopya at isang bag ng ukay-ukay na damit daw para kay Nico. Nakaupo si Liza noon sa sahig, at inaayos ang test papers ng mga batang tuturuan niya kinabukasan. Nang marinig niya ang boses ni Marites sa labas, may mabilis agad na paninigas sa batok niya. Hindi dahil masama ang kapatid ni Jerry,
kundi dahil hindi pa naaagnas sa alaala niya ang huli nilang usapan tungkol sa 2,000 kahit pansamantala lang. Pumasok si Marites na may ngiting bahagyang alanganin, tila alam din nitong hindi na ganoon kadaling maging magaan ang pagdalaw ngayon. Ate, dinalhan kita nito, sabi nito, iniabot ang hopya. Galing sa suki ng kaibigan ko. Tinanggap iyon ni Liza at nagpasalamat. Umupo si Marites sa bangko at kinumusta si Nico. Ang tutorial sessions, ang init ng panahon, pinanood lamang siya ni Liza sa gilid ng mata, sanay na sa ganitong paikot-ikot. Hindi naman siya agad masama ang iniisip, natutunan lang niyang may mga pag-uusap na dumarating sa bahay nila, na parang ulan sa umpisa mahina, halos hindi mapansin. Pero may kasunod na basang sahig, na ikaw rin ang magpupunas. Dumating si Jerry ilang minuto makalipas, at sa pagpasok pa lang nito sa bahay, nakita na agad ni Liza ang maliit na pagbabago sa mukha niya nang makita ang kapatid. Hindi tuwirang kaba, hindi rin saya, kundi iyong mabilis na pag-aayos ng sarili para sa isang usapang hindi niya piniling harapin ngayong araw. Pagkatapos ng ilang karaniwang pangungusap, sinabi rin ni Marites ang pakay, hindi raw naman pera agad. May offer daw sa kanya ang kaibigan niyang magbenta ng beauty products sa maliit na pwesto malapit sa salon na pinapasukan niya, kaso kailangan ng pang-umpisang puhunan para sa stocks. Hindi naman kalakihan, sabi nito, nakatingin kay Jerry, ngunit may pasimpleng sulyap din kay Liza. Baka pwedeng makahiram muna, ibabalik ko naman pag umikot. Hindi na kailangang tumingin ni Liza sa asawa para maramdaman ang paggalaw ng hangin sa loob ng kuwarto. Pamilyar na iyon. Iyong pagitan sa pagitan ng kahilingan at tugon, kung saan makikita mo kung paano nagsisiksikan sa isang mukha ang hiya, utang na loob, at pagnanais huwag maging masamang kapatid. Marites, sabi ni Jerry, mabagal, may inaayos pa kami rito. Hindi tahasang hindi, ngunit mas malapit na roon kaysa sa dati. Napansin ni Liza iyon, at sa kabila ng sarili niyang pagod ay may bahagyang himig ng pagkilala na dumaan sa kanya. Hindi sapat para lumambot, pero hindi rin wala. Kahit kaunti lang, kuya, sabi ni Marites. Baka naman may pwede. Naramdaman ni Liza na hinihintay ng dalawa ang susunod. Ang dati niyang sarili marahil ang sasagot agad, maglalagay ng buong bigat sa sariling boses para matapos na, ngunit hindi siya nagsalita kaagad. Gusto niyang marinig si Jerry. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin nito kapag naroon ang dating puwersa ng pamilya at wala siyang nakaambang salo. Tiningnan ni Jerry ang kapatid, saka tumingin sa lamesa. Wala talaga ngayon, sabi nito, mas malinaw na. At kahit mayroon, hindi muna pwede. Natahimik si Marites, bahagyang bumagsak ang ngiti nito, ngunit hindi ito sumagot agad. Si ate ba may ayaw? Tanong nito sa huli, pa-joke ang tono ngunit hindi buo. Doon sumikip ang panga ni Liza. Nakita rin niya ang paghinga ni Jerry, malalim, bago ito nagsalita. Kami ang may ayaw, sabi nito. May binabayaran kami, hindi muna pwede. Maliit na pangungusap, halos wala kong iisipin. Ngunit sa loob ni Liza, may kung anong lumipat ng bahagya sa pwesto. Hindi iyon tuwa, hindi pa rin ginhawa. Mas kahawig ng marahang pag-upo ng isang bagay na matagal niyang binubuhat ng mag-isa sa wakas sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Umalis si Marites nang hindi naman galit, ngunit kita ang tampo sa paraan ng mabilis nitong pagpulot sa bag at ng medyo maingay na pagpapaalam. Pagkasara ng pinto, wala munang nagsalita, si Jerry ang unang umupo. Hinagod nito ang batok niya, pagod na pagod. Galit yon sa akin, sabi nito. Oo, sagot ni Liza. At sayo rin siguro, siguro. Natahimik sila sandali. Pagkatapos, nang hindi siya handa, narinig niyang sinabi ni Jerry, dati hahayaan ko na lang na ikaw ang magsabi. Hindi niya alam kung bakit iyon ang mismong pangungusap na nagdulot sa kanya ng kakaibang hapdi, hindi dahil bago, kundi dahil sa unang pagkakataon, malinaw na alam pala ito ni Jerry noon pa man. Alam nitong siya ang laging tumatayo sa pinto. Alam nitong siya ang nagmumukhang masama para hindi nito kailangang pumili. At kahit hindi man iyon buong kasalanan na planado, hindi rin iyon inosenteng hindi pagkapansin lang. Alam mo pala, sabi niya, halos bulong lang. Hindi sumagot si Jerry agad. Tumingin ito sa kanya, at sa titig na iyon ay walang palusot. Oo. Iyon lang. Isang maikling oo na mas mabigat pa sa ilan nilang pag-aaway. Dahil sa biglang liwanag ng pag-amin, may ilang bagay sa loob ni Liza ang sabay-sabay na gumalaw, galit, lungkot, isang halos katawa-tawang pagnanais na sana kahit paano, ay hindi nito alam para mas madali siyang maawa. Ngunit alam pala, at sa pag-alam na iyon, mas naging masakit ang lahat ng pagkakataong siya ang napilitang tumigas. Bakit mo hinayaan? Tanong niya. Hindi ito malakas, mas mapanganib pa nga marahil dahil masyadong payak,
Napaupo ng tuwid si Jerry, ngunit hindi pa rin agad sumagot. Kasi mas madali, sabi nito sa huli, at duwag ako. Walang pagtatanggol. Walang paliwanag na pinalalambot ang sarili, kaya marahil hindi rin agad nakapagsalita si Liza. May mga sandaling ang pinakamasakit sa pag-amin ay hindi ang nilalaman nito kundi ang katahimikang sumusunod, dahil wala nang makakapitan ang galit mo maliban sa mismong totoo. Sa mga araw na sumunod, hindi naman agad gumaan ang lahat. Sa katunayan, may mga gabing mas mabigat pa, dahil ang ilang bagay na matagal mo nang pinaghihinalaan ay iba ang bigat kapag tuluyan ng pinangalanan. Ngunit mula roon, tila mas naging tuwid ang ilang galaw ni Jerry. Hindi ito biglang naging mahusay na asawa sa lahat ng paraan. Hindi rin nawala ang pagod ni Liza sa isang iglap. May mga pagkakataon pa ring sumisikip ang dibdib niya kapag naririnig ang tunog ng notification sa cellphone nito o kapag biglang tumatawag ang sinumang hindi nakasave. May mga oras pa ring nahuhuli niya ang sarili na binibilang ng 2 beses ang pera bago ilagay sa sobre. Ngunit kasabay noon, may maliliit ding pagbabagong hindi niya maaaring itanggi. Si Jerry na mismo ang tumawag sa kuya niya tungkol sa motor, sa harap niya, at sa unang pagkakataon, ay hindi iyon pakiusap na may halong paghingi ng pasensya, kundi malinaw na pagsabi na hindi na niya sasaluin ang susunod na atraso. Hindi naging maganda ang usapan, halata sa mukha nito pagkaputol ng tawag na may kasamang sumbat at sama ng loob. Ngunit hindi nito ipinasa kay Liza ang bigat ng pag-uusap. Inilapag lang nito ang cellphone, umupo sa gilid ng higaan, at nanatili roon na may tahimik na panginginig sa daliri. Gusto sana siyang hawakan ni Liza, hindi bilang gantimpala kundi dahil sa simpleng pagkilalang mahirap ang ginawa. Ngunit hindi siya lumapit. Hindi pa. Sa halip, naglagay siya ng isang basong tubig sa tabi nito, at saka bumalik sa nililigpit niyang labada. Hindi iyon lambing, ngunit hindi rin kawalan ng pakialam. Marahil iyon na muna ang pinakaabot ng kabaitan sa pagitan nila. Isang gabi, habang tulog na si Nico at humihina na ang ingay sa eskinita, magkatabi silang nakaupo sa sahig at inaayos ang mga papel na may due dates at maliit na computations. Hindi na sila kasing tensyon ng mga unang linggo, ngunit hindi rin magaan. Parang marunong na lamang silang tumira sa loob ng pagod nang hindi ito kailangang palakihin sa bawat sandali. Kapag natapos natin to, sabi bigla ni Jerry, nakatingin sa listahan, at hindi sa kanya, hindi ko alam kung babalik pa ba lahat sa dati. Naramdaman ni Liza ang dahan-dahang pag-angat ng tanong sa loob niya, hindi naman siya umaasang babalik sa dati. Sa totoo lang, hindi niya sigurado kung gusto niya pa nga ba iyon, dahil ang dati nilang ayos ay napatunayang kayang maglaman ng napakaraming hindi niya nakikita. Hindi na, sabi niya, tapat. At ayoko ring magkunwaring pwede. Tumango si Jerry, na para bang iyon din ang inaasahan niya, ngunit kailangan pa ring marinig. Pero hindi ko rin alam kung anong susunod na anyo. Dagdag niya pagkaraan, hindi iyon pangako. Hindi rin iyon pambungad sa paglayo. Mas kahawig ng paglalagay ng isang upuan sa gitna ng usapan. Ito lang ang meron ako ngayon. Maaari kang umupo rito, kung gusto mo, pero wag mong sabihin ito na ang buong bahay. Matagal silang walang imik matapos iyon. Sa labas, may dumaan na motor, may tumahol na aso, may huling tawa mula sa kapitbahay bago tuluyang humina ang gabi. Sa loob, naramdaman ni Lisa na ang lahat ng hindi pa nila naresolba ay nandoon pa ring mga utang na hindi pa ganap bayad, mga taong maaaring tumawag muli, mga habitong hindi basta pinapatay ng hiya at isang buwan ng pag-iingat. Ngunit naroon din ang isa pang katotohanan, hindi mas magaan ngunit mas tuwid. Sa wakas, unti-unti nang natututo si Jerry na manatili sa lugar ng kahihiyan imbes na iwasan iyon sa pamamagitan ng panibagong lihim. At siya naman, sa kabila ng sarili niyang pagkapagod, ay hindi pa lubusang lumalayo, hindi pa iyon kapatawaran, hindi rin tiwala. Ngunit marahil iyon ang tanging maaaring maging totoo sa puntong iyon na may 2 taong parehong nasaktan ng kani-kaniyang paraan ng pagligtas sa sarili at ngayon ay nakaupo pa rin sa iisang sahig. Pinaghahati-hatian ang ilaw, ang listahan, at ang mahirap, mabagal, at hindi pa tapos na trabaho ng pananatili. Kinabukasan, walang anumang liwanag na dumating na parang gantimpala sa katapatan ng mga pag-amin nilang mag-asawa. Maaga pa ring nagising si Liza sa tunog ng kapitbahay na naglalatag ng paninda sa labas, sa kaluskos ng tabo sa banyo, sa bahagyang sipol ng tubig mula sa gripo nilang kailangang ipihit ng tama para hindi tuluyang tumulo buong araw. Sa ganitong mga oras niya, pinakamalinaw na nakikita ang anyo ng buhay nila, hindi ito gumuho sa isang iglap, at hindi rin ito maaayos sa isang mahusay na usapan lang. Nandoon pa rin ang pare-parehong umaga, ang mga pangangailangan ni Nico,
ang pinaghalong amoy ng kape at lumang kahoy sa maliit nilang bahay, ang notebook na may mga bilang at guhit na mas marami na ngayon kaysa sa gusto niyang aminin. Ngunit may kakaiba ring katahimikan sa loob niya, hindi dahil payapa na siya kundi dahil marahil napagod na ang galit na laging nasa unahan. Kapag masyado ng matagal ang pangamba, may mga bahagi nito na tumitigil sa pagnitngit at nagiging simpleng pag-upo na lamang sa dibdib, mabigat ngunit pamilyar. Habang nagsasaing siya at iniinit ang tirang tuyo para sa almusal, naramdaman niyang lumapit si Jerry sa likod niya hindi para yumakap o humingi ng kahit ano, kundi para kunin ang takure. Ako na sa kape, sabi nito, mababa ang boses. Tumango lang siya. Sa mga nakaraang buwan, marami na ring umagang katulad nito, kung saan may gustong ayusin si Jerry sa paraan ng paggalaw. Hindi sa salita, hindi na iyon automatikong nagpapalambot kay Liza, pero hindi na rin niya tinatanggihan ng may talim. May mga bagay na hindi na niya gustong bigyan ng maling kahulugan. Kung mabait ito sa umaga, iyon ay kabaitan muna, kahit alam niyang hindi sapat ang kabaitan para takpan ang mga nakaraang paglihis. Kung tumutulong ito sa kusina, hindi iyon katumbas ng nabawasang utang o biglang pagtahimik ng mga tawag. Ngunit hindi rin niya kayang gawing walang kabuluhan ang bawat simpleng pagsisikap, dahil sa totoo lang, iyon din ang isa sa kinatatakutan niya ang dumating sa puntong, wala na siyang makitang halaga kahit sa maliliit na pagbabago. Habang kumakain sila, si Nico ay may mahabang kwento tungkol sa kaklasing pinagalitan dahil hindi nagpasa ng project sa tamang araw. Nagsasalita itong puno ang bibig ng kanin at itlog, at ilang beses siyang sinaway ni Liza nang nguyain muna bago magkwento. Nakikinig si Jerry, sumisingit ng biro paminsan-minsan, at sa paningin ng ibang tao, marahil ordinaryo lang silang pamilya sa isang ordinaryong umaga. Ngunit sa ilalim ng mesa, ramdam ni Liza ang sarili niyang paa na hindi tuluyang lumuluwag. Hindi niya gusto ang mapansing may parte sa kanya na palaging nakahanda, na para bang ang simpleng saya ng isang almusal ay maari pa ring maglaman ng panganib kapag biglang tumunog ang cellphone o may kumatok ng hindi inaasahan. Matapos umalis si Nico para sa school at si Jerry para sa trabaho, naiwan siyang mag-isa sa bahay ng ilang minuto bago siya maghanda para sa tutorial center. Tiningnan niya ang notebook sa ibabaw ng mesa. May mga petsang natabunan na ng guhit, may mga halagang nabawasan ngunit hindi pa nawawala, may ilang pangalan na hindi na kasing bigat ng dati, at may ilan pa ring tila matitigas kahit ilang beses niyang kwentahin sa iba't ibang paraan. Sa likod ng isang pahina, nakasulat ang maliit na listahan ng mga natitira pa sa emergency fund na dati lihim lang niya. Ngayoy hindi na lihim ngunit hindi pa rin lubusang magaan. Marami siyang beses na naisip nitong mga nagdaang linggo kung ano bang eksaktong nawala sa kanya nang mabunyag ang lahat. Hindi lang pera, malinaw iyon, hindi lang katahimikan, dahil matagal nang magulo ang isip niya bago pa man ang mga tawag. Ang talagang nawala marahil ay iyong uri ng simpleng pagkapahinga sa loob ng sariling bahay. Dati, may pagod man o tipid, nakauuwi siya na para bang iisa lang ang laban nila laban sa labas. Ngayon, kahit sabay silang humaharap sa problema, may manipis na sapin pa ring nananatili sa pagitan ng sinasabi at ng lubos niyang paniniwala. Hindi niya alam kung maibabalik pa iyon. Hindi rin niya alam kung kailangan pa bang bumalik sa dating anyo ang anumang bagay para masabing nabuhay sila pagkatapos ng sugat. Sa tutorial center, nagturo siya ng mas maayos kaysa sa inaasahan niya sa sarili. Hindi dahil biglang gumaan ang loob niya, kundi dahil may mga araw pala na ang pagkakaroon ng malinaw na gawain ang magturo ng reading comprehension, ang magpaliwanag kung kailan gagamit ng has at have. Ang makinig sa pagbigkas ng mga batang hindi pa sanay sa sariling boses, ay nagiging pahinga mula sa pag-iisip sa mas malalaking gusot. Sa pagitan ng sessions, uminom siya ng kape mula sa vending machine at binuksan ang cellphone, walang missed call. Walang bagong text mula sa hindi kilalang numero. Saglit siyang nakaramdam ng ginhawang ayaw niyang tawaging saya dahil napakaliit na bagay noon kung tutuusin, ngunit sa mga taong sanay ng may humahabol, ang isang hapon na walang abiso ay halos biyaya na rin. Nang gabing iyon, umuwi si Jerry na may dalang maliit na brown envelope. Inilapag nito agad sa lamesa bago pa man maghubad ng sapatos. Advance sa 2 araw, sabi nito. May nauna raw na bayad si customer. Tiningnan ni Liza ang laman, hindi malaki. Ngunit hindi rin baliwala, pwede na nating ibawas sa supplier bukas, sabi nito. Hindi siya sumagot agad, hindi dahil sa duda, kundi dahil napansin niyang ang unang pumasok sa isip niya, ay hindi pasasalamat kundi maingat na pagkalkula, magkano ang dapat itabi, magkano ang pwedeng i-release, alin ang pinakakailangang patahimikin sa linggong iyon. At nang mapansin niyang ganoon na ang takbo ng isip niya,
may dumaan na lungkot sa kanya. Hindi para sa perang hawak nila, kundi para sa bersyon niya mismo na hindi na kayang tumanggap ng pera mula sa asawa bilang simpleng kontribusyon. Lagi na lang iyong dokumento, senyas, pruweba ng maayos na asal sa ngayon. Ngunit nang itaas niya ang tingin at makita ang anyo ni Jerry, hindi nagyayabang, hindi nanunumbat, hindi nang hihingi ng papuri, nag-iba ng kaunti ang pakiramdam niya. Kinuha niya ang sobre, binilang ang laman sa harap nito, at sinulat ang halaga sa notebook. Pagkatapos, hindi niya inaasahan ang sarili niyang sasabihin, ngunit lumabas din, "Salamat," sabi niya. Napakaliit ng salita, ngunit nakita niya ang bahagyang paglambot ng mukha ni Jerry. Hindi parang nakatanggap ito ng kapatawaran, kundi parang may maliit na piraso ng pinto na hindi na lubusang sarado. Minsan, sa ganitong mga yugto ng buhay, ang pinakamatitinding pagbabago ay hindi nanggagaling sa malalaking desisyon, kundi sa mga pangungusap na hindi mo sana sinasabi kung hindi ka pagod, o kung hindi ka patuloy na sumusubok mabuhay. Sa kabila ng pagod, sa susunod na mga linggo, dahan-dahang gumalaw ang ilang bagay. Hindi bumilis ng kahanga-hanga ang kita, ngunit naging mas tuloy-tuloy ang pasok ng trabaho kay Jerry dahil sa isang contractor na paulit-ulit nang kumukuha sa kanila para sa repainting jobs sa Marikina at San Juan. Hindi ring biglang nawala ang lahat ng obligasyon, ngunit may ilan nang natatanggal sa listahan. Ang supplier ay nabawasan, ang isa sa mga maliliit na hiram ay tuluyan ng naisara, at may mga araw na ang usapan nila sa hapag ay hindi umiikot sa pera sa loob ng buong pagkain. Sa unang tingin, iyon na siguro ang bahagi ng kwento kung saan dapat gumaan ang lahat. Ngunit para kay Liza, mas mahirap minsan ang bahagyang paggaan kaysa sa matinding bigat. Kapag matindi ang problema, malinaw ang gagawin, magbilang, magtipid, sumagot sa tawag, umupo sa tapat ng katotohanan, kahit nakakahiya. Kapag bahagya itong lumuluwag, saka pumapasok ang ibang tanong. Ngayong hindi na araw-araw ang agarang sunog, ano naman ang gagawin nila sa mga natirang abo? Ano ang hitsura ng pagsasamang hindi na nagkakagulo gabi-gabi, pero hindi pa rin ganap na nakakabalik sa dating lambot? Isang linggo ng hapon, matapos maglaba at matapos ding makatulong ni Jerry sa pagsampay ng kumot sa likod ng bahay, naupo silang dalawa sa tapat ng electric fan, habang tulog si Nico. Maaliwalas ang panahon pagkatapos ng ilang araw na ulan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ay walang due date na kailangang habulin sa mismong araw na iyon. Nasa tabi nila ang 2 basong malamig na tubig at isang mangkok ng hiniwang pakwan na binili ni Jerry sa kanto. Pinapanood lang nila ang gumagalaw na kortina sa bintana nang sabihin ni Jerry nang hindi tumitingin sa kanya. "Minsan naiisip ko kung mas madali siguro kung nagalit ka na lang ng sobra." Napalingon si Liza, "Mas madali kanino?" Bahagyang ngumiti si Jerry. Walang tuwa. "Sa akin siguro, kapag sumigaw ka, alam ko kung anong gagawin. Makikinig, tatahimik, aayusin pagkatapos kung kaya. Pero kapag tahimik ka lang tapos normal ang kilos mo, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kita ginulo." Hindi agad sumagot si Liza. May bahagi sa kanya na gustong sabihin na hindi siya tahimik dahil marangal o mas malalim ang kontrol niya sa emosyon. Tahimik siya madalas dahil ubos na. Dahil may bata sa bahay. Dahil may kailangan pang plansahin. Kailangang turuan. Kailangang bayaran sa susunod na araw. Hindi siya pinipili ng katahimikan bilang mas mabuting paraan. Minsan siya ang pinipili ng mga gawain para walang oras magpakawala. Ngunit sa isa pang banda, alam niyang may katotohanan din ang sinabi ni Jerry. Ang tahimik na buhay pagkatapos ng pagkakamali ay minsang mas mabigat tiisin ng nagkamali dahil wala siyang maipaglaban-laban dito. "Hindi ko rin pinili yon," sabi niya. "Hindi ko lang kayang araw-arawin ang sigaw." Tumango si Jerry. "Alam ko." Sandali siyang huminto bago nagsalita muli. "Minsan iniisip ko rin, baka kung noon palang sinasabi ko na lahat, hindi sana lumaki." Natawa si Liza ng mahina. "Iyan na yata ang pinakatotoong bagay na sinabi mo tungkol sa pera." Napatingin ito sa kanya at bahagyang ngumiti rin. Hindi iyon nakakakilig, hindi rin tanda ng lubos na pag-ayos. Ngunit marahil iyon ang pinakauna nilang pag-uusap tungkol sa lahat ng hindi sila parehong nagtatanggol ng sariling sakit. Mula roon, hindi biglang naging magaan ang lahat. May mga araw pa ring nadudulas sila sa dating gawi. Isang beses, may na-delay na bayad mula sa contractor at umuwi si Jerry na tahimik. Halatang ayaw magsabi ng masamang balita dahil ayaw na namang makita ang pagkabigo sa mukha niya. Nahuli agad iyon ni Liza sa paraan ng paghubad nito ng sapatos mabagal. Nakatungo, parang gusto munang antukin ang problema bago pangalanan. Dati, marahil aabutin pa iyon ng ilang oras o araw bago niya amining may kulang sa inaasahan nilang pera.
Sa pagkakataong iyon, hindi na hinayaan ni Liza na umabot sa ganoon. Magkano ang hindi dumating? Tanong niya habang nililigpit ang plato. Napatingin si Jerry, at sa mga mata nito ay may mabilis na pagdaan ng lumang ugali, iyong tukso na sabihing ayos lang, bukas na lang, maliit lang. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, umupo ito at sinabi ang halaga. Maliit na tagumpay marahil sa mata ng ibang tao. Ngunit para kay Liza, ang ganitong mga sandali ang mas mahirap tapatan ng anumang malaking eksena. Dahil dito mo nakikita kung may tunay na natututunan ang tao, kapag wala ng matinding takot na nagtutulak. Hindi na sila nag-away noon, nag-adjust lang sila ng budget sa linggong iyon, nagbawas ng isang bayad na maaari pang iusog, at iyon na, ngunit matapos ang ganoong maliit na katapatan. Nahuli ni Liza ang sarili na mas maluwag ng huminga sa gabing iyon, hindi dahil tapos na siyang magduda, kundi dahil marahil iyon ang totoong anyo ng muling pagtitiwala, hindi ang biglang pagbubura sa lahat, kundi ang paulit-ulit na maliliit na pagkakataong pinipili ng tao ang katotohanan kahit walang sigaw na nag-uutos dito. Isang hapon, habang inaayos niya ang gamit ni Nico para sa school program, napansin niyang halos hindi na niya binubuksan ng madalas ang hiwalay na pahina ng notebook para sa tinatagong pondo. Nandoon pa rin ang natitira, at dinadagdagan nila iyon kapag maaari, ngunit iba na ang pakiramdam. Dati, iyon ang tanging bahagi ng buhay niya na pakiramdam niyang siya lang ang makakasalo. Ngayon, bagamat hindi pa rin siya kampanteng mawalan ng sariling hawak, hindi na iyon lihim na nakaumbok sa isip niya araw-araw. May kakatuwang lungkot din sa pagtuklas na ang mga bagay na minsang naging sandigan mo sa pinakamarahas na anyo, ay maaari ring maging ordinaryong kasangkapan kapag hindi na lubusang gumuho ang paligid. Hindi ibig sabihin noon ay magaling na sila. Ibig sabihin lamang, unti-unti nang nagbabago ang gamit ng ilang sugat, noong sumunod na buwan, naipon nila ang sapat para tuluyang isara ang utang sa supplier. Hindi naman engrande ang pangyayari, walang malaking selebrasyon. Isang hapon lang iyon matapos magbayad si Jerry sa may hardware at maiuwi ang resibo na medyo kulubot na sa bulsa. Inilapag nito ang papel sa lamesa na parang ordinaryong resibo lang sa pambili ng tornilyo, ngunit pareho nilang alam kung gaano katagal ding umikot sa bahay nila ang pangalang iyon. Tinitigan ni Liza ang resibo ng ilang segundo, hindi siya ngumiti agad. Sa halip, naramdaman niya munang may kung anong lumuwag sa balikat niya. Isang bigat na marahil matagal na niyang binubuhat ng hindi na namamalayan. Isa na lang, sabi ni Jerry, tumutukoy sa mas malaking natitira. At yung motor na hulog. Tumango siya. Oo. Doon lang niya naisip na may mga bagay palang naisara hindi dahil sa iisang mabigat na sakripisyo, kundi dahil sa sunod-sunod na araw ng hindi pagsuko sa pagbilang, sa paghihigpit, sa pagtanggi sa mga pamilyar na kahilingang labas sa kaya nila, sa simpleng pagtitiis sa kahihiyan, nang hindi naghahanap ng bagong lihim para takpan iyon. Gabi noong iyon nang makatulog ng maaga si Nico dahil sa paghahanda sa school program kinabukasan. Tahimik ang bahay. Nasa banig ang uniform nitong naplansa na, at sa upuan ay nakasampay ang polo ni Jerry para sa trabaho kinabukasan. Nakatayo si Liza sa may bintana habang pinapahangin ang basang tuwalya nang maramdaman niyang tumabi si Jerry sa likod niya. Hindi ito yumakap agad. Matagal na silang hindi ganoong kadali ang katawan sa isa't isa. Nang magsalita ito, mahina lang, Liza, tumingin siya rito, pasensya na. Hindi na bago ang salitang iyon, may mga naunang paghingi na rin ng tawad si Jerry nitong mga nakaraang buwan. Sa iba't ibang tono may halong takot, may halong pagkapahiya, may halong pagnanais matapos ang usapan. Ngunit ng gabing iyon, iba ang tunog. Hindi ito hingi ng tawad para gumaan agad ang pakiramdam niya. Hindi rin iyon simpleng pangwakas sa isang magandang araw. Parang sa unang pagkakataon, ang hinihingi nitong tawad ay hindi lang para sa mga halaga at atrasong naibunyag, kundi para sa kabuuang anyo ng pagsandig na matagal nitong inialis sa kanya habang magkasama silang nabubuhay. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan lang niya ang mukha nitong pagod, ang mga linya sa gilid ng mata na mas napansin niya nitong huling mga buwan. Ang isang tao na hindi naman biglang naging ibang lalaki, ngunit marahil sa wakas ay hindi na rin nagtutulak palayo ng lahat ng kahihiyan papunta sa kanya. Alam ko, sabi niya sa huli, hindi iyon kapatawaran sa malinis na anyo. Hindi rin pagtanggi. Ngunit tila naunawaan iyon ni Jerry, dahil hindi na ito nagpilit pa ng mas maganda o mas buo na sagot. Makalipas ang ilang sandali, marahang hinawakan nito ang siko niya. Hindi niya inalis ang kamay nito. Ilang segundo rin bago niya tuluyang hinayaan ang sariling sumandal ng kaunti sa dibdib nito, hindi para magpakawala ng luha o malunod sa lambing,
kundi dahil marahil may mga katawan na mas matagal maalala ang paraan ng paglapit kaysa sa isip. At sa gabing iyon, sapat na muna ang kaunti. Ngunit hindi pa rin nagtapos doon ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag ang nanay ni Jerry, hindi para manghiram, hindi para humingi ng padala. Kinamusta lang si Nico at sinabi pang mabuti raw at mukhang tuloy-tuloy na ang trabaho ni Jerry dahil nabanggit ni Marites. Nakikinig si Liza sa tabi habang kausap ito ni Jerry, at para sa isang saglit ay bumalik ang luma niyang paninigas, yaong reflex na inaasahang anumang simpleng tawag ay may kasunod na bigat. Ngunit nang matapos ang usapan ng walang anumang pahiwatig ng hingi, napagtanto niyang may mga bagay palang kailangang muling pag-aralan ng katawan kapag hindi na pareho ang mundo. Hindi ibig sabihin ay ligtas na sila sa lahat ng susunod. Hindi rin ibig sabihin na wala ng puwang para sa pagkadapa, ngunit may kaunting bahagi sa kanya ang tumigil sa pag-uunahan sa sakuna. Sa pagdaan ng panahon, may ilang kahihiyang hindi nawala ngunit nagbago ang hugis. Ang dating hiya ni Lisa sa mga tawag mula sa labas ay napalitan ng mas tahimik na pagkamulat sa sarili. Oo, may mga buwan na halos nalubog sila sa mga utang na hindi niya alam. Ngunit may mga buwan ding iyon na tinuruan siya ng sarili niyang pagod kung gaano siya katagal nang tumatayo nang hindi kinikilalang tumitigas. Ang dating hiya ni Jerry sa sarili nitong kakulangan ay hindi rin ganap na nawala, marahil hindi na iyon mawawala ng buo. Ngunit natutuhan nitong kahit gaano kahirap, mas mabigat pa rin ang pagtatago kaysa sa pag-amin ng maaga, at sa pagitan nila, may pagsasamang hindi na bumalik sa dati, ngunit hindi rin tuluyang nabasag. Minsan, iyon lang talaga ang kayang mangyari sa mga buhay na masyadong ordinaryo para sa himala at masyadong mahalaga para basta iwan. Dumating ang araw ng school program ni Nico, na halos kasabay ng pagbayad nila sa isa pang natitirang hulog sa motor. Maaga silang nagpunta sa covered court ng school, dala ang simpleng pack snacks at cellphone na luma pero kaya pang kumuha ng video. Mainit sa loob, siksikan ang mga magulang, maingay ang mga batang pawis at naka-costume. Nang lumabas si Nico sa entablado sa hindi pantay na barong na hiniram kay pinsan ni Ate Nena, napangiti si Liza sa paraan ng bata niyang pilit na pinananatili ang seryosong mukha sa sayaw kahit halatang kinakabahan. Narinig niya ang mahinang tawa ni Jerry sa tabi niya at ang sabay nilang pagturo ng bahagya ng muntik madapa si Nico ngunit agad ding nakabawi. Sa gayong sandali, wala namang mahiwagang paghilom na dumarating. Hindi nabubura ng school program ang mga listahan at tawag at buwan ng pagkapagod. Ngunit habang pinapanood niya ang anak nilang pilit inaalala ang tamang galaw sa gitna ng maliwanag na ilaw at maling tiyempo ng musika, may pumasok sa isip ni Lisa na hindi niya inaasahan. Marahil, ito rin naman ang ginagawa nilang matatanda sa sarili nilang paraan, hindi ang perpektong pagganap ng natutuhang hakbang, kundi ang pagpapatuloy kahit minsan nahuhuli, kahit minsan mali ang pwesto, kahit may bahagi ng pagkatao mong laging takot mapahiya sa harap ng iba. Pagkatapos ng program, kumain sila ng fishball at palamig sa labas ng gate dahil makulit si Nico at sinabi nitong dapat daw i-celebrate ang hindi niya pagkakadapa sa stage. Napatawa si Liza roon at sa pagtawa niyang iyon naramdaman niyang totoong galing iyon sa kanya, hindi sa pilitang paggaan sa hangin. Tumingin siya kay Jerry at nakita niyang nakatingin din ito sa kanila, sa kanya at sa bata. May pagod pa rin sa mukha, ngunit may iba ng uri ng pagtitig. Hindi iyong parang laging naghahanap kung nasaan ang susunod na butas na pagtatakpan, kundi parang alam nitong narito siya at hindi na dapat tumingin sa ibang direksyon kapag nahihiya. Sa pag-uwi nila, mainit ang hapon at amoy alikabok ang kalsada. Natulog si Nico agad pagkahiga, pagod sa sayaw at kakadaldal. Tahimik na naman ang bahay, gaya ng maraming tahimik na bahay sa dulo ng mahabang linggo. Nagbibilang si Liza ng natitirang pera sa coin purse, para sa palengke kinabukasan nang ilapag ni Jerry sa tabi niya ang maliit na halaga mula sa kinita nitong extra sa hapon. Hindi kalakihan, sabi nito. Pero meron. Kinuha niya iyon at sinulat sa notebook. Pagkatapos, sa halip na isara agad ang pahina, nanatili siyang nakatitig sa mga bilang. Marami na ring na-draw na linya sa pahinang iyon, marami ng pangalan ang na-cross out, at may ilan pang natitira. Ang buhay pala ay hindi palaging naghahandog ng malinis na pagtatapos. Kadalasan, binibigyan ka lang nito ng mas maliit na listahan kaysa dati at isang gabi kung saan hindi ka kaagad kinakabahan sa tunog ng cellphone. Jerry, sabi niya nang hindi tumitingin. Oo, hindi pa kita lubos na mapagkakatiwalaan tulad ng dati. Hindi siya tumigil para pagandahin iyon. Nasa edad at pagod na sila, na ang ilang katotohanan ay mas mabuting ilapag ng buo kaysa bihisan pa ng lambing. Sa gilid ng mata niya,
Nakita niyang tumango ito. Alam ko. At hindi ko rin alam kung babalik pa sa ganun. Alam ko rin. Doon siya lumingon. Pero pagod na rin akong mabuhay na parang lahat kailangan kong bantayan. Huminga ng dahan-dahan si Jerry, saka umupo sa tapat niya. Hindi ko maibabalik agad, sabi nito, pero ayoko nang gawin kang bantay ng buhay ko. Hindi iyon malaking pangako, hindi rin nakasulat saan man na hindi na siya muling magkakamali. Ngunit sa kakaunting karanasan nilang natitira sa pagiging tapat, mas pinaniwalaan ni Liza ang pangungusap na walang sobrang ganda. Inabot niya ang notebook at isinara iyon. Pagkatapos ay itinulak niya ng bahagya ang isang upuan gamit ang paa, hindi pa anyayang romantiko o marubdob, kundi simpleng senyas, umupo ka rito, huwag sa malayo. Naupo si Jerry, saglit silang walang imik, nakikinig sa electric fan at sa mahina, pantay na hilik ni Nico sa loob. Maya-maya, iniabot ni Jerry ang kamay nito sa mesa, palad na nakabukas ngunit hindi mapilit, tiningnan iyon ni Lisa ng ilang segundo. Marami pa ring natitira sa loob niya mga naantalang sakit, mga bahaging hindi agad nakakalimot, mga gabi pang tiyak na muling hihigpit ang dibdib niya sa maliliit na bagay. Ngunit alam din niyang ang pagpili minsan ay hindi sa pagitan ng buo at sira, kundi sa pagitan ng pananatiling nakatalikod at pagharap sa isang taong hindi pa tapos magbayad sa pagkukulang niya, ngunit naroon pa rin, nakikita na rin sa wakas ang bigat ng mga ipinasa niya noon. Marahan niyang inilapag ang kamay sa kamay nito, hindi niya pinisil. Hindi rin niya hinila palapit, ngunit hindi rin niya inalis, sa maliit nilang bahay na amoy sabong panlaba, mantika, at kaunting init ng hapon. Sa gitna ng mga bayaring hindi pa tuluyang nawawala at ng mga sugat na hindi na rin magiging dating balat, iyon na muna marahil ang pinakatapat na anyo ng kanilang pagtatapos. Hindi kapayapaang malinis, hindi pag-ibig na muling inosente, kundi dalawang taong natutong mabuhay, kasama ang nalaman nila tungkol sa isa't isa. At sa kabila noon, pinipili pa ring huwag bitawan ang mesa, ang bahay, ang bata sa loob, at ang marahang, mahirap, ngunit hindi na lihim na pagsisikap na manatili.